Sa isang liblib na baryo sa probinsya, nakatira si Lorna kasama ang kanyang pamilya. Anak siya ng isang magsasaka at labandera. Sa murang edad pa lamang, nasanay na siyang tumulong sa bukid, mag-igib ng tubig sa poso at magbantay ng kanyang mga nakababatang kapatid. Ang kanilang tahanan ay gawa lamang sa kahoy at pawid, at kapag malakas ang ulan, halos sumasayaw ang mga dingding sa lakas ng hangin. Lorna anak, ikaw na ang bahala kay bunso kailangan ko pang maglaba sa kabilang baryo, sabi ng kanyang ina habang inaayos ang batya. Opo nay, sagot ni Lorna habang hawak-hawak ang kanyang kapatid na lalaki na umiiyak dahil gutom. Sa kabila ng kahirapan, hindi nawawala sa kanya ang pangarap. Mahilig siyang magbasa ng mga lumang libro at pahayagan na ipinapasa sa kanila ng guro sa eskwela. Minsan ay natatagpuan siyang nakaupo sa ilalim ng punong mangga, nagbabasa ng taimtim kahit kupas na ang pahina ng librong iyon. Lorna, bakit hindi ka nalang magpatuloy ng pag-aaral? Sayang ang talino mo. Minsan ay tanong ng kanyang guro, si Ma'am Teresa, habang nakasalubong siya sa kalsada. Napayuo lamang si Lorna at mahina ang sagot. Ma'am, kailangan po muna naming kumayod para may makain ang pamilya. Kapag may pagkakataon po, babalik ako. Mahirap ang kanilang kalagayan. Madalas ay isang beses lang sila makakain ng kanin sa isang araw, sinasabayan ng asin o tuyo. Ngunit kahit ganoon, pinipilit ni Lorna na hindi sumuko. Bago pa siya tumigil sa pag-aaral, kilala siya bilang isa sa pinakamatalino sa klase, laging honor student. Ngunit dahil sa kakulangan sa pera, napilitan siyang isantabi muna ang kanyang sariling pangarap para sa pamilya. Isang araw, habang sila'y kumakain ng lugaw na hinaluan lamang ng kaunting gulay, dumating ang isang kapitbahay dala ang balita. Lorna, may hiring daw na janitress sa Maynila sa isang malaking kumpanya. Malaki raw ang sahod. Bulalas ng kapitbahay na si Aling Marites. Napatingin si Lorna sa kanyang ina. Nay, baka ito na po ang pagkakataon natin. Hindi agad nakasagot ang kanyang ina. Kita ang pag-aalala sa kanyang mukha. Anak, malayo ang Maynila. Baka hindi mo kayanin at wala tayong kilala doon. Ngunit mariing tumango si Lorna. Nay, hindi pwedeng ganito na lang palagi. Kung makakapagpadala ako ng pera, makakapag-aral si bunso at hindi na natin kailangang magtiis. Kinabukasan, nagsimula na siyang maghanda. Inipon niya ang kanyang kaunting gamit, 2 damit, isang lumang paboritong libro, at isang rosaryo na ipinigay ng kanyang lola. Habang naglalakad papuntang terminal, naramdaman niya ang bigat ng pasyang kanyang ginawa. Ang baryo na kanyang kinalakhan, ang mga simpleng bagay na nakasanayan, ay iiwanan na niya upang sumubok sa bagong buhay. Sa bus, katabi niya ang isang matandang babae. Napansin nitong tahimik at kabado siya. Unang beses mo bang pupunta sa Maynila, Hija? Tanong ng matanda. Opo, mag-a-apply po ako bilang janitress, sagot ni Lorna, may halong kaba at pag-asa. Basta't magpakatatag ka. Ang Maynila, maraming tukso at pagsubok. Pero kung may disiplina ka, may mararating ka, payo ng matanda. Habang naglalakbay ang bus, nagbalik tanaw siya sa lahat ng naranasan. Naalala niya ang mga gabing umiiyak siya dahil walang makain at ang mga araw na halos mawalan na siya ng pag-asa. Ngunit ngayon, unti-unti niyang nararamdaman na may liwanag sa dulo ng lahat ng paghihirap. Nang makarating siya sa Maynila, sinalubong siya ng ingay, ilaw at bilis ng buhay na hindi niya pa naranasan noon. Halos hindi siya makapaniwala sa taas ng mga gusali at dami ng mga tao. Naglakad siya papunta sa isang maliit na dormitoryong pwede niyang upahan. Ang kwarto ay masikip, amoy lumang kahoy, at ang kama ay halos hindi kasya sa loob. Pero para kay Lorna, sapat na yon. Kinabukasan, nagsimula na siya sa kanyang bagong trabaho bilang janitress sa isang malaking kumpanya. Nakasuot siya ng asul na uniforme at dala-dala ang mop at timba. Habang naglilinis ng sahig, naririnig niya ang mga empleyado na nag-uusap tungkol sa mga proyektong hindi niya lubos maintindihan. Ngunit imbes na ma-intimidate,
Nakikinig siya at pilit iniintindi ang bawat salitang sinasabi nila. Minsan, may isang empleyadong lalaki na dumaan at nagbitiw ng biro. "Uy, ingat ka janitress, baka malulas ka sa sariling nililinis mo." Sabay tawa. Mumiti lang si Lorna kahit masakit sa loob. "Hindi bale, at least ako, may ambag ako kahit maliit lang." Pag-uwi niya sa maliit na inuupahang kwarto, naupo siya sa gilid ng kama at kinuha ang kanyang lumang libro. Pinilit niyang ipagpatuloy ang pagbabasa kahit pagod dahil iyon lamang ang paraan niya para maalala ang kanyang mga pangarap. Sa mga susunod na linggo, natutunan niyang sanayin ang sarili sa ingay at bilis ng lungsod. Tinuruan niya ang sarili kung paano mag-budget ng maliit na sahod para makapagpadala sa kanyang pamilya. Kahit maliit ang kinikita, pinapadala niya ang karamihan nito para may makain at may pambayad ng matrikula ang kanyang mga kapatid. Bawat araw, bit-bit ni Lorna ang pag-asa na balang araw may mas magandang mangyayari sa kanya. Hindi niya alam na sa mga susunod na taon, ang kanyang pagiging matalino at mapagmasid ang magiging susi para mabagong hindi lamang ang kanyang buhay, kundi pati ang kinabukasan ng malaking kumpanyang kanyang pinaglilingkuran. Mabilis ang naging takbo ng buhay ni Lorna nang lumipat siya sa Maynila. Ang una niyang hakbang sa lungsod ay puno ng kaba at pangamba, ngunit dala rin ito ang bagong pag-asa. Sa kanyang maliit na inuupahang kwarto, halos walang laman, maliban sa lumang kama, isang electric fan na mahina ang ikot, at maliit na aparador na binili sa second-hand store. Sa kabila ng kahirapan, tinuring niya itong parang palasyo, sapagkat dito magsisimula ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Kinabukasan, maagang nagising si Lorna upang pumasok sa trabaho. Isinuot niya ang asul na uniforme ng janitress na bago pa lamang sa kanya. Habang nakasakay siya sa jeepney, pinagmamasdan niya ang mga gusaling hindi niya pa nakikita sa probinsya. Ang malalaking billboard, kalsadang pulo ng sasakyan at mga taong nagmamadali, lahat iyon ay bago at nakaka-overwhelm. "Miss, saan ka bababa?" tanong ng konduktor habang pinapanood siyang tahimik. "Sa tapat po ng Orion Tower," sagot ni Lorna, mahina ang tinig. Pagdating sa gusali ng Orion Industries, halos mabali ang kanyang leeg sa taas nito. 14 na palapag, modernong disenyo, at salaming kumikislap sa sikat ng araw. Sa loob, may aircon na agad bumungad sa kanya. Malayo sa maalinsangang hangin sa probinsya. Ang lobby ay puno ng mga taong nakapormal, may dalang laptop, at abalang-abala sa kani-kanilang ginagawa. Sa unang araw ng kanyang trabaho, sinalubong siya ng supervisor ng janitorial staff. "Lorna, ikaw ang bago, di ba? Ako si Mang Cardo. Ako ang bahala sa inyo." Basta't sumunod ka lang sa schedule ng paglilinis, walang problema. Maikli at diretso nitong sabi. "Opo, Mang Cardo, maraming salamat po." Tugon ni Lorna na may paggalang. Nagsimula siyang maglinis sa mga pasilyo at opisina. Habang hawak ang mop at basahan, nararamdaman niya ang mga tingin ng ilang empleyado. May ilan na walang pakialam pero mayroon ding mga pasimpleng nakangisi at nagbubulungan. Bagong salta na naman, probinsyana siguro. Bulong ng isang babaeng empleyado na nakataas ang kilay. Narinig iyon ni Lorna, ngunit pinili niyang manahimik. Hindi niya hahayaang masira ang unang araw niya sa trabaho. Pagkatapos ng shift, umuwi siya sa kanyang inuupahang kwarto. Habang nakaupo sa kama, kinuha niya ang papel at ballpen at nagsulat ng listahan kung paano niya hahatiin ang kanyang sahod. Upa, 2,000 sa 5 upa. Pagandan sa probinsya, 3,000. Matitira, halos wala. Bulong niya sa sarili habang nagbibilang. Napabuntong hininga siya. Kahit ganoon, buo ang kanyang desisyon na unahin ang pamilya kaysa sa sarili. Sa mga sumunod na linggo, natutunan na niyang makisabay sa takbo ng buhay sa lungsod. Natutunan niyang sumakay ng bus at LRT kahit siksikan. Natutunan niyang magtipid, minsan lugaw lang at pandesal ang almusal bago pumasok sa trabaho. Ngunit higit sa lahat, natutunan niyang takisamahan ang iba't ibang tao sa kumpanya. May ilang mababait na empleyado, tulad ni Ana, isang sekretarya. "Lorna, salamat ha, nilinis mo yung mesa ko nang hindi ko pa sinasabi." Ngiti nito habang abala sa pagtitipa sa computer. "Naho, maliit na bagay lang yon, Ma'am Ana. Trabaho ko po yon."
Mahiyaing ngunit totoo ang ngiti ni Lorna. Ngunit hindi lahat ng kasama niya ay ganun. May ilang manager na mapangmata. Sa tuwing naglilinis siya ng conference room, naririnig niya ang kanilang mga salita. Kung hindi lang kailangan, hindi ko talaga matiis ang mga janitor dito. Ang babagal kumilos, ani ng isang lalaking nakaupo sa dulo ng mesa. Hindi man siya direktang tinutukoy, alam ni Lorna na siya ang pinapatamaan. Kahit ganun, hindi siya nagpatalo sa panghuhusga. Araw-araw, ginagawa niya ang kanyang tungkulin ng may kasipagan. Habang naglilinis, lihim niyan pinagmamasdan ang mga diagram at papeles na nakakalat sa mesa. Hindi niya lubos na nauunawaan lahat, pero naaalala niyang pamilyar ang ilang konsepto mula sa mga librong nabasa niya noong siya'y nasa paaralan. Isang gabi, matapos ang mahabang araw, naupo siya sa gilid ng kanyang kama. Kinuha niya ang isang lumang librong tungkol sa simpleng physics na kanyang napulot pa dati mula sa lumang aklatan sa baryo. Pinuklat niya iyon at muling binasa. Siguro, kahit janitress lang ako, pwede pa rin akong matuto. Bulong niya sa sarili habang nakangiti ng bahagya. Mabilis lumipas ang mga buwan. Unti-unti nagkaroon ng respeto sa kanya ang ilan. Nakikita nilang hindi lamang siya basta janitress, kundi isang taong may malasakit. Lagi siyang handang tumulong kahit hindi hinihingi. Kapag may nahuhulog na gamit ang isang empleyado, agad niya itong ibinabalik. Kapag may empleyadong nahuhuli sa overtime, nag-aalok siya ng kape o tubig. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nananapili pa rin ang mga hamon. Ang maliit na sahod, ang paminsang pangmamaliit, at ang pangungulila sa pamilya. Minsan, habang nakatanaw sa bintana ng kanyang inuupahang kwarto, pinupunasan niya ang luhang dumadaloy sa kanyang isngi. Gusto ko lang naman, isang mas maayos na buhay para sa amin. Mahinang bulong niya. Isang araw, habang naglilinis ng isang conference room, narinig niya ang maiinit na usapan ng mga empleyado tungkol sa isang malaking problema sa kumpanya. Hindi pa rin maayos ng mga scientist yung makina. Bilyon ang nalulugi. Bulalas na nisa. Paano na tayo nito? Baka mawalan tayo ng trabaho kapag tuluyang nagsara ang kumpanya. Sagot ng isa pa. Natigilan si Lorna. Habang pinupunasan ng mesa, hindi niya maiwasang makinig. Hindi pa niya alam, pero ang simpleng pakikinig na yon ang magiging simula ng isang napakalaking pagbabago sa kanyang buhay at sa kinabukasan ng buong kumpanya. Sa sumunod na buwan ng pagtatrabaho ni Lorna, unti-unti niyang napansin ang pagbabago ng atmosphere sa loob ng Orion Industries. Kung dati ay masigla at abala ang lahat ng empleyado, ngayon ay halatang may mabigat na problemang bumabalot sa buong gusali. Ang mga dating masayang nagkukwentuhan sa pantry ay naging tahimik. Ang mga nakangiting guwardiya sa lobby ay tila hindi na kasing init ng dati ang pagbati. Isang umaga, habang nagwawali siya sa gilid ng malaking pasilyo, narinig niya ang pag-uusap ng dalawang engineer. Pare, ilang linggo na at hindi pa rin gumagana ang makina. Lahat ng testing pumapalya. Hindi ko rin alam. Lahat na ng algorithm at formula na alam natin, sinubukan na. Pero wala pa ring resulta. Napakunot ang noo ni Lorna. Hindi man niya lubos na maintindihan ang teknikal na usapan. Naramdaman niyang malaki ang epekto nito sa kumpanya. Kinahapunan, ipinatawag ni Don Ricardo, ang CEO ng Orion Industries, ang lahat ng empleyado sa isang General Assembly. Ang lahat ng tauhan mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, kabilang na ang janitorial staff, ay pumila papasok sa malaking hall. Nakaupo si Don Ricardo sa gitna ng entablado. Kita sa kanyang muka ang pagod at bigat ng problema. Mga kasama, panimula niya, mabigat ang tinig. Alam kong ramdam ninyong lahat ang mabigat na sitwasyon ng ating kumpanya. Ang ating pangunahing makina na siyang bumubuhay sa ating operasyon ay nagkaroon ng malaking sira. Araw-araw tayong nalulugi ng milyon at kung hindi natin ito maresolba sa lalong madaling panahon, maaari tayong magsara. Naggagulo ang bulungan sa buong hall. May ilan na nagtakip ng bibig, may ilan na halos mapaluha. Si Lorna, bagamat nasa gilid lamang, ay ramdam ang kaba at lungkot na bumabalot sa lahat. Pero hindi tayo sumusuko, dagdag ni Don Ricardo.
Nagpadala na tayo ng 20 scientist mula sa iba't ibang bansa, mga pinakamahuhusay sa kanilang larangan, para ayusin ito. Ngunit hanggang ngayon, wala pa ring kasiguraduhan. Pagkatapos ng assembly, nagkalat ang usap-usapan sa bawat sulok ng kumpanya. Sa pantry, overheard ni Lorna ang isang empleyadong babae na umiiyak. Paano na to? Kakabili ko lang ng bahay gamit ang loan. Kung magsara ang kumpanya, saan ako kukuha ng pambayad? Habang sa kabilang mesa, may isa namang nagreklamo. Akala ko ba world class ang Orion? Pati mga scientist bigo, ano na lang ang mangyayari sa atin? Dahil janitress lamang siya, nanatiling tahimik si Lorna. Pero sa loob-loob niya, dama ang bigat ng lahat. Hindi lang pala ito tungkol sa makina. Ito'y tungkol sa libu-libong pamilya na apektado kung tuluyang bumagsak ang kumpanya. Mula noon, halos gabi-gabi niyang nakikita ang mga scientist na nagkakampo sa laboratorio. May dalang mga malalaking folder, laptops at kung ano-anong aparato. Nakikita niya silang pawis na pawis kahit malamig ang aircon. Pero laging nauuwi sa pagkabigo ang mga pagsusubok nila. Isang gabi, habang naglilinis ng conference room, napansin niya ang whiteboard na puno ng mga sulat, numero at diagram. Sa kanyang mapanuring mata, may ilang bahagi siyang nakilala. Mga basic formula na dati niyang binasa sa kanyang lumang libro. Bakit parang mali ang pagkakadrawing ng valve dito? Mahina niyang bulong habang tinupunasan ang mesa. Napailing na lamang siya at ipinagpatuloy ang trabaho. Habang lumalala ang sitwasyon, lalong tumitindi ang tensyon sa kumpanya. Ang ilang empleyado ay nagsimulang maghanap na ng ibang trabaho, habang ang ilan ay nag-aalala na baka hindi na matuloy ang kanilang mga proyekto. Maging si Mang Cardo, ang kanilang supervisor, ay nagsimulang mag-alala. Lorna, kung magsara to, saan na tayo pupulutin? Matanda na ako, wala nang tatanggap sa akin. Sabi nito isang gabi habang sila'y nagbabantay ng sahig. Hindi po natin alam, Mang Cardo, pero sana may milagro pang mangyari. Tugon ni Lorna. Ang masaklap pa, dumating ang board of directors mula sa ibang bansa at nagsimulang sisihin si Don Ricardo. Ricardo, ilang buwan na at wala pa ring solusyon. Kung hindi mo ito maresolba, mawawala ang kumpanya sa kamay mo. Sigaw ng isang foreign director na nagtatapo ng papeles sa mesa. Tahimik lang si Don Ricardo. Ngunit kita sa kanyang mata ang takot at pangamba. Mula sa sulok, habang naglilinis, natanaw ni Lorna ang eksena. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad ni Don Ricardo. Sa kabila ng kanyang yaman at kapangyarihan, isa rin pala itong taong may kahinaan na kayang gumuho kapag nadala ng problema. Paglabas niya ng conference room, naramdaman niyang mas lumalalim pa ang krisis. Ang dati niyang simpleng trabaho bilang janitress ay tila naging saksi sa unti-unting pagbagsak ng isang dambuhalang kumpanya. At sa puso niya, unti-unti na ring pumapasok ang tanong, may magagawa ba ako? O hanggang tingin lang ako mula sa gilid? Sa mga sumunod na araw, lalo pang naging mabigat ang sitwasyon. Ang mga empleyado ay halos hindi na makangiti. Ang mga scientist ay lalong naging abala at iritable. At ang mga janitor at janitress tulad ni Lorna ay nadadamay sa init ng ulo ng lahat. Ngunit sa kabila nito, pinipilit ni Lorna na maging matatag. Hindi man siya makialam, pinipili niyang patuloy na gawin ng maayos ang kanyang tungkulin, umaasang balang araw, mayroong sagot na darating. Ang hindi pa niya alam, ang sagot na iyon ay nakahimlay sa kanyang sariling isip at puso. At sa tamang panahon, ito'y mabubunyag at magbabago ng lahat. Habang lalo pang lumalala ang problema ng kumpanya, lumitaw ang isang tao na tila naging anino ng pasanin ni Lorna. Si Mr. Santiago, isang mataas na opisyal at manager ng isa sa pinakamahalagang departamento ng Orion Industries. Kilala siya sa buong gusali bilang istrikto, mapagmataas at walang konsiderasyon sa mga nasa ibaba ng kanyang antas. Kung gaano siya kagalang-galang sa harap ng mga boss, ganoon naman siya kabagsik sa mga ordinaryong empleyado, lalo na sa mga janitor at janitress. Isang umaga, habang naglilinis si Lorna sa hallway, dumaan si Mr. Santiago na abala sa pakikipag-usap sa cellphone.
Bigla niyang natabig ang timba ni Lorna at kumalat ang tubig sa sahig. Imbes na humingi ng pasensya, siya pa ang nagalit. Anong klaseng janitress ka? Hindi mo man lang tinatabi ang timba mo? Pasigaw niyang sabi, sabay turo kay Lorna. Naku, pasensya na po sir, hindi ko po sinasadya. Mahina at magalang na sagot ni Lorna. Pasensya? Kung hindi pa ako mag-iingat, baka madulas ako at masira ang tuhod ko. Magtrabaho ka ng maayos. Napayuko na lamang si Lorna, pinupunasan ng sahig habang iniwasan ang titig ng mga dumadaan. Ang ilang empleyado ay lihim na nakatingin, may ilan pang nagtawanan nang marinig ang sigaw ni Mr. Santiago. Mula noon, naging paboritong puntirya si Lorna ng mayabang na manager kapag may maliit na pagkukulang, tulad ng konting alikabok na hindi napansin, agad siyang pinapahiya nito sa harap ng iba. Hindi mo ba alam ang trabaho mo? Kung hindi ka marunong maglinis, umalis ka na lang. Pasensya na po sir, aayusin ko na po agad, sagot ni Lorna habang pinipigilang tumulo ang kanyang luha. Kahit hindi kasalanan ni Lorna, sinisisi pa rin siya. Minsan, nahulog ang folder ng isang empleyado sa sahig. Si Lorna, na noon ay nagwawalis, ang agad na napagbintangan. Ano yan? Ikaw na naman. Kung hindi ka nakikialam, hindi yan mahuhulog. Mariing sigaw ni Mr. Santiago. Nakangiting mapait na lamang si Lorna dahil alam niyang wala siyang laban. Sa kabila ng lahat ng ito, pinipili pa rin niyang manahimik. Lagi niyang iniisip ang kanyang pamilya sa probinsya, ang mga kapatid na umaasa sa kanyang padala at ang inang may iniindang sakit sa likod dahil sa araw-araw na paglalaba. Para kay Lorna, mas mahalaga na manatiling may trabaho kaysa sumagot at mawalan ng kabuhayan. Isang gabi, habang nagtatapon siya ng basura, nakasalubong niya si Mang Cardo. Lorna, anak, huwag mong dibdibin yang si Mr. Santiago. Ganyan na talaga yon mula pa dati. Kahit ako, ilang beses na niyang pinahiya, wika ni Mang Cardo, habang tinatapik siya sa balikat. Hindi po madali, Mang Cardo. Pero titiisin ko. Kailangan ko po ang trabaho na to. Sagot ni Lorna, pinipilit ngumiti kahit nangingilid na ang luha. Ngunit hindi lahat ng tao sa kumpanya ay bulag sa kabuihan ni Lorna. Isang araw, habang pinapagalitan na naman siya ni Mr. Santiago. Santiago, sa harap ng maraming empleyado, biglang nagsalita si Ana, tang sekretaryang mabait sa kanya. Sir, baka naman sobra na po. Wala namang kasalanan si Lorna. Tiningnan siya ni Mr. Santiago ng masama. Ana, huwag kang makialam. Alam ko ang ginagawa ko. Pumahimik si Ana. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ni Lorna ang simpatya at malasakit. Habang tumatagal, lalo pang lumalabas ang kayabangan ni Mr. Santiago. Hindi lamang sa mga mababang empleyado, kundi pati na rin sa mga scientist na ipinadala ng kumpanya. Sa isang pagpupulong, narinig mismo ni Lorna habang naglilinis sa gilid. Hindi niyo ba kayang ayusin yan? Ano bang silbi ninyo kung puro teorya lang ang dala ninyo? Sigaw ni Santiago sa mga eksperto. Tahimik ang mga scientist, ngunit halatang nagpipigil ng inis. Para kay Lorna, isang malaking kabalintunaan na ang taong walang teknikal na alam ay siya pang pinakamayabang. Dahil dito, lalo pang naramdaman ni Lorna ang bigat ng sitwasyon. Hindi lamang pala problema ang makinarya, kundi pati na rin ang ugali ng ilang nasa mataas na posisyon. Ang mga empleyado ay natatao, hindi lamang sa pagkawala ng trabaho, kundi pati na rin sa pang-aapi na araw-araw nilang dinaranas. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa kanyang maliit na kwarto, hinubad ni Lorna ang kanyang uniforme at naupo sa gilid ng kama. Hawak ang lumang rosaryo ng kanyang lola. Nagdasal siya ng taimtim. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas. Huwag niyo pong hayaang mawala na unang pag-asa. Hindi ko man maintindihan lahat ng nangyayari. Alam kong may dahilan kayo. Habang dumadaloy ang kanyang luha, pinanghawakan niya ang paniniwala na darating ang araw na mababago rin ang lahat. Kahit gaano siya pinapahiya, pinipili niyang bumangon kinabukasan at ipagpatuloy ang laban. Sa kanyang puso, alam niyang ang kanyang pagsusumikap ay hindi mauuwi sa wala. Ngunit hindi niya alam ang mga panlalait at pangmamaliit na tinatanggap niya mula kay Mr. Santiago ay magiging mahalagang bahagi ng kanyang paglalakbay. Dahil sa kabila ng lahat,
malapit na siyang humarap sa pagkakataong magpapakita sa buong kumpanya at pati kay Santiago mismo na ang isang simpleng janitress ay may kakayahang gawin ang imposibleng hindi nagawa ng 20 scientist. Lumipas ang ilang linggo at tila mas lalo pang bumigat ang problema ng kumpanya. Halos araw-araw may balitang kumakalat na baka tuluyan ng magsara ang Orion Industries kung hindi agad maresolba ang malaking suliranin sa makina. Habang ang lahat ng empleyado ay nag-aalala para sa kanilang trabaho, si Lorna ay patuloy lang sa kanyang simpleng tungkulin bilang janitress. Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan, dumarami ang mga bagay na kanyang napapansin. Isang gabi, habang naglilinis siya ng boardroom pagkatapos ng isang emergency meeting, natigilan siya nang mapansin ang mga naiwan ng papel at sulat sa whiteboard. Puro mga ekwasyon at diagram ang nakasulat doon at kahit hindi siya eksperto, nakilala niya ang ilang konsepto. Naalala niya ang mga librong binasa niya noon sa probinsya, mga lumang physics at engineering books na ipinahiram sa kanya ng kanyang guro. Bakit parang mali ang direksyon ng valve dito? Mahina niyang bulong habang pinagmamasdan ang drawing. Kinuha niya ang basahan para punasan sana ang sulat, ngunit hindi niya napigilang magtagal ng tingin. May mga bagay na tila hindi tumutugma at bagamat simpleng janitress lamang siya, may pakiramdam siyang kaya niya itong intindihin kung uukulan ng oras. Pagbalik niya sa kanyang maliit na kwarto kinagabihan, hindi niya matanggal sa isipan ang kanyang nakita. Kinuha niya ang kanyang luma at kupas na libro tungkol sa mechanics at physics at muling binuklat iyon. Habang pinapag-aralan niya, bumalik sa kanyang alaala ang mga panahong nangangarap pa siyang maging engineer bago siya tumigil sa pag-aaral dahil sa kahirapan. Kung hindi ako tumigil noon, baka isa ako sa kanila ngayon. Mahina niyang bulong, sabay buntong hininga. Kinabukasan, habang naglilinis sa hallway, nadaanan niya ang mga scientist na mainit na nagtatalo. Impossible! The equation doesn't match the output. Sigaw ng isa sa Ingles. You're missing a variable. We can't just patch it up like that. Sagot naman ng isa. Tahimik na nakinig si Lorna habang nagpupunas ng sahig. Ngunit muling pumasok sa kanyang isipan ang mga bagay na binasa niya kagabi. May mga bahagi ng kanilang usapan na tila naiintindihan niya. Habang nagpapatuloy ang mga araw, lalong lumalim ang kanyang pag-aalinlangan. Alam niyang wala siyang karapatang makialam. Sino ba naman siya para kontrahin ang 20 scientist na galing pa sa iba't ibang bansa? Ngunit sa bawat gabi, habang nakahiga siya sa kanyang kama, bumabalik at bumabalik sa kanyang isipan ang nakita niyang pagkakamali sa diagram. Minsan, nag-usap sila ni Ana sa pantry habang naglilinis. Lorna, napapansin kong lagi kang tahimik nitong mga araw. May iniisip ka ba? Tanong ni Ana habang nagtitimpla ng kape. Umiling si Lorna, ngunit hindi mapigilang magsalita. Ma'am Ana, kung sakaling may napansin ako tungkol sa problema ng kumpanya, sa tingin niyo po ba makikinig sila sa akin? Napatingin si Ana, nagulat sa tanong. Ibig mong sabihin, may idea ka tungkol sa makina? Agad namang umiwas ng tingin si Lorna. Wala po. Nagtatanong lang naman po ako. Ngunit kahit hindi siya nagsabi ng direkta, ramdam ni Ana ang bigat ng nasa isip niya. Habang tumatagal, mas lalo lamang lumalabas ang kanyang kutob. Isang gabi, naiwan siyang mag-isa sa boardroom para maglinis. Muling nakasulat sa whiteboard ang mga equation at diagram. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya nakapagpigil. Kumuha siya ng maliit na notebook mula sa kanyang bulsa at sinulat ang ilang nakitang detalye. Kung tama ang hinala ko, baka ito ang sagot. Bulong niya habang sinusulat ang kanyang obserbasyon. Pag-uwi niya sa dormitoryo, agad niyang binuklat ang kanyang notebook at libro. Gumuhit siya ng sariling diagram, pinagdugtong-dugtong ang kanyang naalala mula sa whiteboard at mga narinig na usapan ng mga scientist. Habang tumatagal, mas lalo siyang nagiging sigurado sa kanyang nakikita. Kung babaguhin lang nila ang alignment ng valve at pressure regulator, baka gumana ito, sambit niya habang tinuturo-turo ang guhit sa papel.
Ngunit kasabay ng kanyang natuklasan, sumulpot ang kanyang matinding takot. Paano kung mali siya? Paano kung pagtawanan lang siya ng lahat? Lalo na't si Mr. Santiago ay handang ipahiya siya sa kahit anong oras. Sa isipan niya, paulit-ulit niyang naririnig ang sigaw nito. Anong alam ng janitress tungkol sa makina? Ilang gabi siyang hindi makatulog. Gising hanggang madaling araw. Iniisip kung dapat ba siyang magsalita o manahimik na lang. Sa bawat oras na lumilipas, nakikita niya ang lalong pagkalugmok ng kumpanya. Ang mga empleyado ay parang wala ng sigla. Kahit ang mga gwardya, na dati laging masigla ang pagbati, ay ngayon ay parang may dalang problema sa muka. Dumating ang sandali na tinanong niya ang sarili, kung mananahimik ako, anong mangyayari sa kanila? Sa mga pamilya nilang umaasa sa trabaho dito. Naalala niya ang kanyang sariling pamilya sa probinsya. Ang kanyang ina na araw-araw pa ring naglalaba at ang mga kapatid na nag-aaral dahil sa kanyang padala. Paano kung mawalan siya ng trabaho? Paano kung magsara ang kumpanya? At sa wakas, sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, isang desisyon ang unti-unting nabuo sa kanyang puso. Alam niyang maliit lamang siya sa mata ng iba. Alam niyang maraming maaaring mangutya at tumawa. Ngunit alam din niyang may nakita siyang hindi nakita ng iba. At kung may maliit na tsansa man na makatulong siya, bakit hindi niya susubukan? Kung mali ako, pagtatawanan lang ako. Pero kung tama ako, baka mailigtas ko sila. Mahina niyang sabi habang nakatingin sa kisame ng kanyang maliit na kwarto. Sa gabing iyon, pinikit niya ang kanyang mga mata at nagdasal ng taimtim. Panginoon, kung ito na po ang pagkakataon, bigyan niyo po ako ng tapang. Hindi para sa akin, kundi para sa lahat ng umaasa dito. Hindi pa man niya alam, ang simpleng desisyon na iyon ang magiging simula ng pagbabagong magpapakilala sa kanya, hindi bilang isang janitress lamang, kundi bilang taong may kakayahang gawin ang hindi nagawa ng 20 scientist. Habang mas lalong tumatagal ang suliranin sa kumpanya, lumulubha rin ang sitwasyon sa loob ng Orion Industries. Buwan na ang lumipas mula nang masira ang pangunahing makina na bumubuhay sa kanilang operasyon at araw-araw na lamang ay lumalaki ang pagkalugi. Ang dating masigla at prestiyosong gusali ay tila ba nagmistulang bahay ng pangamba. Wala nang halakhak sa mga pasilyo at kahit ang mga ilaw sa gabi ay tila mas malamlam. Umaga, dumating si Don Ricardo sa opisina na bakas ang pagod at puyat. Nakita siya ni Lorna habang pinupunasan ang sahig sa harap ng lobby. Hindi niya nakasanayang makita ang CEO na ganoon ang itsura. Nakalugay ang kurbata at ang nooy tila may mabibigat na guhit ng alalahanin. "Sir, magandang umaga po," bati ni Lorna na may ngiti, kahit na alam niyang baka hindi ito pansinin. Ngunit tumigil saglit si Don Ricardo at bahagyang ngumiti. "Magandang umaga rin." "Salamat sa paglilinis," maikli nitong tugon bago muling naglakad papunta sa elevator. Sa ikatlong palapag, nagtipon-tipon ang Board of Directors kasama ang mga scientist na ipinatawag mula sa iba't ibang bansa. Mula sa labas ng conference room, naririnig ni Lorna ang kanilang diskusyon habang naglilinis siya sa hallway. "We've tried every possible solution, but nothing works," sabi ng isang foreign scientist, halatang iritado na. "This company is losing billions. If this continues, we might have to shut down the entire operation." Tugon ng isa pang board member. "Shut down? That's insane! Thousands of jobs will be lost." Sagot ni Ana, ang sekretarya, na hindi na napigilang makisali sa usapan. Nagkatinginan ang mga empleyado sa hallway. May ilan na napaiyak, may ilan naman na nagsimulang maghanap na ng ibang trabaho bilang backup. Si Lorna, na tahimik lamang, ay lalo pang nakaramdam ng bigat. Kahit hindi siya direktang apektado sa teknikal na problema, alam niyang kapag nagsara ang kumpanya, wala na rin siyang maipapadala sa probinsya. Ang kanyang pamilya ay muling babalik sa gutom. Kinabukasan, pinatawag muli ang lahat ng empleyado sa hall para sa isang anunsyo. Nakatayo sa gitna si Don Ricardo, halatang halos mawalan na ng lakas.
Mga kasama, panimula niya, ginawa na natin ang lahat. 20 scientist na ang naglaan ng kanilang oras at talino. Pero hanggang ngayon, wala pa rin tayong kasiguraduhan. Hindi ko na itatago sa inyo. Kung hindi natin marisolba ito sa loob ng 2 linggo, maaaring tuluyan ng magsara ang Orion Industries. Nagdulot ito ng mas malakas na bulungan at iyakan. Ang iba ay agad na nag-text sa kanilang pamilya. Nagbabalita ng masamang balita. May isang babae na halos himatayin sa sobrang takot at ang kanyang mga kasamahan ay dali-daling inalalayan siya. Pagbalik sa kanilang mga departamento, ramdam ni Lorna ang bigat ng bawat hakbang ng mga empleyado. Ang mga scientist ay halos hindi na lumalabas ng laboratorio. Nagsusuot ng parehong damit araw-araw at kitang-kita ang eye bag sa kanilang mga mata. Ngunit kahit ganoon, wala pa ring malinaw na sagot. Maging ang mga simpleng manggagawa tulad ni Mang Cardo ay apektado. Lorna, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera kapag nawala ito. May 2 pa akong anak sa kolehiyo. Malungkot na sabi ni Mang Cardo habang sila'y sabay na naglilinis. Pareho po tayo, Mang Cardo. Kung mawala ito, wala na rin akong maipapadala sa probinsya. Baka tumigil na naman sa pag-aaral ang mga kapatid ko. Sagot ni Lorna na halos maluha habang nagsasalita. Habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalakas ang pressure sa mga scientist at sa mismong CEO. Dumating pa ang ilang media crew na nagbabalita tungkol sa problema ng Orion Industries. World-class company on the verge of collapse. Ang paulit-ulit na headline sa telebisyon. Dahil dito, mas lalong bumaba ang morale ng mga empleyado. Si Mr. Santiago naman, sa halip na makatulong, lalo lamang naging pabigat. Kapag nakikita niya si Lorna, lagi itong pinapagalitan at pinapahiya para bang siya ang dahilan ng lahat ng problema. Hindi mo man lang ba kayang linisin ng maayos itong sahig? Pati mga scientist baka madaa pa dito? Pasigaw niyang isang hapon. Tahimik na pinunasan ni Lorna ang sahig. Pinipigilang tumulo ang luha. Ngunit sa loob-loob niya, hindi siya sumusuko. Isang gabi, habang naglilinis siya ng conference room, nakita niyang naiwan ang ilang dokumento sa mesa. Tumigil siya sandali at tiningnan iyon. Ang mga diagram at equation ay halos pareho lang ng mga nakikita niya nitong mga nakaraang linggo. Ngunit sa pagkakataong iyon, parang mas malinaw sa kanya ang ilang pagkakamali. Tumango-tango siya habang iniisip, kung ito lang ang babaguhin, baka may tsansa. Ngunit muli siyang natakot. Sino ba naman siya para magsalita? Isang simpleng janitress lang siya na halos wala ngang diploma. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitindi ang pangangailangan ng kumpanya ng solusyon. At sa puso ni Lorna, alam niyang baka siya na lang ang natikirang may lakas ng loob na magsabi ng kanyang obserbasyon. Samantala, si Don Ricardo ay lalong napapabigat ang loob. Sa kanyang opisina, nakaupo siya sa harap ng malaking bintana habang nakatingin sa mga ilaw ng lungsod. Dumating si Ana, dala ang isang tasa ng kape. "Sir, kailangan niyo pong magpahinga. Halos wala na kayong tulog." Napailing si Don Ricardo. "Paano ako makakatulog kung libo-libo ang nakasalalay dito? Ang kumpanya, ang mga empleyado, ang kanilang pamilya, lahat sila umaasa sa akin." Habang nangyayari ito, si Lorna naman ay nakaupo sa gilid ng kanyang maliit na kama sa inuupahang kwarto. Hawak ang kanyang lumang libro at ang maliit na notebook kung saan niya isinulat ang kanyang obserbasyon. Sa katahimikan ng gabi, pinikit niya ang kanyang mga mata at muling nagdasal. "Panginoon, kung ako po ang dapat gumawa ng hakbang, sana bigyan niyo ako ng lakas. Hindi po para sa akin, kundi para sa lahat ng maaapektuhan." Sa panahong iyon, nagsimulang umikot ang kanyang isipan sa posibilidad na siya mismo ang magbukas ng kanyang ideya. Hindi niya alam kung ano ang magiging kapalit, ngunit ang pag-asa na mailigtas ang kumpanya ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. At habang ang Orion Industries ay unti-unting nalulugmok sa mangin ng pagkakalugi, ang isang simpleng janitress ay nagbabantang maging liwanag na magbibigay ng pag-asa. Kahit pa walang sinuman ang mag-aakala na mula sa kanyang magmumula ang solusyon. Lumipas ang mga araw na mas lalong naging mabigat para kay Lorna.
Sa bawat oras na nasa kumpanya siya, hindi niya maiwasang marinig ang mga usapan tungkol sa krisis. Ang bawat sulok ng gusali ay tila ba puno ng kaba at pangamba. At sa bawat diagram na kanyang nasasaksihan sa whiteboard o dokumento na minsan niyang napapansin habang naglilinis, lalong lumalakas ang kanyang kutob na baka may simpleng paraan upang maresolba ang problema. Ngunit kasabay ng lumalakas na kumpiyansa sa kanyang isipan ay ang matinding takot na nagbabantang sumupil sa kanya. Sa tuwing naiisip niyang ipahayag ang kanyang ideya, agad niyang naririnig sa loob ng kanyang ulo ang tinig ni Mr. Santiago. Mapanlait, nakakataas at walang awa. Anong alam ng janitress tungkol sa makina? Huwag mo ngang idamay ang sarili mo. Isang hapon, habang naglilinis siya sa hallway, lumapit si Ana at pansamantalang tinulungan siyang magpunas ng lamesa. Lorna, halata sa iyo nitong mga araw na may mabigat kang iniisip. Hindi ka nagaya dati, tahimik ka, pero parang may kinikimkim na hindi mo masabi. Napayuko si Lorna. Ma'am Ana, may mga bagay lang po akong napapansin tungkol sa problema ng kumpanya. Pero baka po mapahiya lang ako kung magsasalita. Nagulat si Ana, ngunit hindi siya nagpilit. Kung ano man yon, Lorna, tandaan mo, minsan kahit ang pinakamaliit na boses ay may malaking halaga. Pag-uwi niya sa dormitoryo, hindi na naman siya nakatulog. Muli niyang kinuha ang kanyang notebook kung saan nakasulat ang kanyang obserbasyon. Paulit-ulit niyang tinitigan ang kanyang mga guhit. Kung tama ako, bakit hindi nila ito nakikita? Pero paano kung mali ako? Baka pagtawanan lang nila ako. Baka mawalan pa ako ng trabaho. Naglakad siya palabas ng kanyang maliit na silid at tinanaw ang mga ilaw ng Maynila mula sa bintana ng kanilang dormitoryo. Habang nakatingin sa malalayong gusali, bumalik sa kanyang alaala ang mga kapatid niyang umaasa sa kanya. Si Bunso, na nagsisimula pa lamang sa high school, at ang kanyang ina na halos magkasakit na sa araw-araw na paglalaba. Naalala rin niya ang mga gabing halos wala silang makain. Kung mawala na unang trabaho dito, papano na sila? Mahina niyang bulong, sabay pumatak ang luha. Kinabukasan, nagkaroon ng maliit na kaguluhan sa lobby. Narinig ni Lorna na may ilang empleyado na nagsimulang magpaalam sa kumpanya, dala ng takot na tuluyan itong magsara. Ang ilan ay nakahanap na ng ibang trabaho, ngunit karamihan ay nagpaalam na may mabigat na loob. Hindi na kami makapaghintay pa. Pasensya na, Ricardo. Sabi ng isa sa mga senior engineer bago umalis, hawak ang kahon ng kanyang mga gamit. Nakita ni Lorna ang pagkalungkot sa mukha ni Don Ricardo habang pinagmamasdan ang mga umaalis na empleyado. Mula sa malayo, ramdam niya ang bigat na pasan ng kanilang CEO. At sa puso niya, mas lalo pang lumakas ang hangarin na makatulong. Ngunit kaagad ding pumasok ang alinlangan. Isang simpleng janitress lamang siya. Sino ba naman siya para magsalita sa gitna ng mga eksperto? Isang gabi, nakasabay niya si Mang Cardo sa pagkain ng hapunan sa kantina ng kumpanya. Habang kumakain ng kanin at pritong itlog, napansin ni Mang Cardo na malalim ang iniisip ni Lorna. Lorna anak, bakit parang wala ka sa sarili nitong mga araw? May problema ba? Nag-alinlangan muna siya bago sumagot. Mang Cardo, sa tingin niyo po ba, may karapatan bang magsalita ang isang tulad ko kung may napansin ako tungkol sa problema ng kumpanya? Napatingin si Mang Cardo at ngumiti ng mapait. Lahat tayo may karapatan, anak. Pero hindi lahat pinakikinggan. Ingat ka, ang mundo ng mga mayayaman at edukado hindi bastang nagbibigay pansin sa boses ng isang tulad natin. Mas lalong nabigatan si Lorna sa narinig, ngunit may bahid din ng pag-asa ang sinabi ni Mang Cardo. Alam niyang mahirap, ngunit hindi ibig sabihin na imposible. Kinabukasan, habang naglilinis siya ng conference room, biglang pumasok si Mr. Santiago at dalawang empleyado. Siguraduhin mong malinis dito. Hindi ko gustong makita ang kahit anong dumi kapag dumating ang board, utos nito. Sabay tingin ng masama kay Lorna. Opo, sir, sagot niya habang nakayuko. Pag-alis ng mga ito, napaupo siya sa isang upuan at napahawak sa kanyang ulo. Kaya ko ba talagang sabihin ang nasa isip ko?
o hanggang ganito na lang ako? Dumaan pa ang ilang araw ng puro pag-aalinlangan. Minsan ay halos sabihin na niya ang kanyang ideya kay Ana, ngunit lagi siyang natitigilan. Sa tuwing nasa harap siya ng whiteboard habang naglilinis, hinahaplos niya ang mga natitirang sulat ng mga scientist. Iniisip kung kailan siya magkakaroon ng lakas ng loob na magsalita. Isang gabi, sa gitna ng kanyang pagdarasal, dumaloy ang luha sa kanyang mga mata. Panginoon, alam kong maliit lang ako sa paningin ng iba, pero kung ito na po ang paraan para mailigtas ang lahat, bigyan niyo po ako ng tapang. Hindi ko po kaya ng mag-isa. At doon, unti-unting nagdesisyon si Lorna. Kahit matakot siya, kahit pagtawanan, susubukan niyang magsalita. Alam niyang hindi siya eksperto, ngunit alam din niyang may nakita siyang maaaring solusyon. Sa kanyang puso, nagsimula ng mabuo ang tapang na kailangan niya. Hindi pa niya alam kung kailan niya sasabihin ang kanyang ideya, ngunit handa na siyang subukan. Dahil para sa kanya, mas mabuti ng mapahiya kaysa manahimik habang nakikita ang lahat na nawawalan ng pag-asa. Dumating ang araw na hindi inaasahan ni Lorna, ang pagkakataon na kanyang matagal ng pinag-iisipan, pinagdarasalan at kinatatakutan. Isang malaking pagpupulong ang itinawag ni Don Ricardo kasama ang mga scientist at ilang board members mula sa iba't ibang bansa. Ang usapan, huling pagtatangka upang makahanap ng solusyon. Lahat ng tao sa kumpanya ay halos nakabiti ng hininga, umaasang may mabubuong sagot bago tuluyan silang mawalan ng pag-asa. Habang abala ang lahat sa boardroom, pumasok si Lorna dala ang kanyang map at timba. Isa lamang iyon sa nakatakda niyang gawain sa oras na iyon. Pinilit niyang huwag tumingin sa mga nakasulat sa whiteboard, ngunit hindi niya mapigilan. Naroon na naman ang parehong mga diagram, parehong mga numero, parehong pagkakamaling ilang linggo ng paulit-ulit. "Gentlemen, we are running out of time," mariing sabi ni Don Ricardo sa mga scientist. "Give me something concrete. I need results." "Sir, we've exhausted every possible angle," sagot ng isa, halatang inis at pagod. "We need more time, more resources." "Time is what we don't have," sagot naman ni Don Ricardo, sabay hawak sa sentido. Tahimik na nagpunas ng mesa si Lorna, pilit na hindi nagpapahalata. Ngunit sa loob-loob niya, muling sumiklab ang kanyang isipan. Kung tama ako, simple lang ang kailangang baguhin. Bakit hindi nila nakikita? Nang biglang tumigil sa pagsusulat ang isa sa mga scientist, hindi na napigilan ni Lorna ang sarili. Nilunok niya ang kaba, huminga ng malalim, at dahan-dahang nagsalita. "Sir," mahina niyang simula, halos hindi marinig. Natalingon ang lahat, kabilang si Mr. Santiago na agad nagtaas ng kilay. "Ano? Sino yun?" Nagtaas ng kamay si Lorna, nanginginig. "Ako po, sir. Pasensya na po, pero may napansin lang po ako." Nagkatawanan ang ilang empleyado at scientist. "The janitress?" Ulalas ng isa. "Diyos ko naman," sabat ni Mr. Santiago. Sabay dawa ng mapanlait. "Ano naman ang alam mo sa makina? Mop at basahan lang ang hawak mo araw-araw." Namula si Lorna sa hiya, ngunit pinilit niyang tumingin kay Don Ricardo. "Pasensya na po kung makikialam ako, pero ilang gabi ko pong iniisip yung diagram sa board. Baka mali ang pagkakaalay ng valve. Kung babaguhin lang po ng kaunti, pwedeng bumalik ang pressure sa tamang direksyon." Tahimik ang lahat sa loob ng ilang segundo. Si Don Ricardo, na tila ba wala ng ibang mahawakan, nagdesisyon. "Let her speak. Just for a moment. Wala naman tayong mawawala." Wika niya habang nakatingin kay Mr. Santiago. "Sir, this is ridiculous," mariing sagot ni Santiago. "Sayang ang oras natin dito." Ngunit tumingin si Don Ricardo ng matalim. "I said, let her speak." Lumapit si Lorna sa harap, nanginginig ang kamay, ngunit determinadong ipaliwanag ang kanyang nakita. Ginamit niya ang whiteboard at gumuhit ng simpleng diagram, halos parang sketch lamang. "Ganito po, kapag dito dumadaan ang pressure, nagbabara. Pero kung ito po ang adjustment, makakadaan siya ng maayos." Ang mga scientist na unay nakakunot ang noo ay unti-unting natahimik. May isa na lumapit sa board,
at pinagmasdan ang guhit ni Lorna. "Wait, she has a point," sabi nito sa mabigat na Ingles. "We overlooked this alignment. Let's try it," sabi ng isa pa. Sabay-sabay silang nagsimula ng mabilisang diskusyon. Habang nagmamadali ang mga scientist na itest ang sinabi ni Lorna, naiwan siya sa gilid, nanlalamig ang mga palad at halos hindi makahinga sa kaba. Pinagmamasdan niya ang bawat galaw nila at sa loob-loob niya'y nananalangin. Sana tama ako. Sana hindi ako magkamali. Lumipas ang 20 minuto na parang isang siglo para kay Lorna. Ang mga scientist ay abalang-abala. May nag-uutos, may sumusubok at may nagmamanman sa makina. Hanggang sa biglang umandar ang makina na ilang buwan nang nakahinto. Tumunog ang ilaw na matagal nang patay at nagsimulang gumiling muli ang mga bahagi nito. Nagtilian ng mga empleyado sa labas ng laboratorio. Ang ilan ay napahawak sa kanilang ulo, ang iba namay napayakap sa isa't isa sa tuwa. Si Ana ay halos maluha habang nakatingin kay Lorna mula sa sulok. "Lorna, nagawa mo!" bulong niya. Si Mr. Santiago ay hindi makapaniwala na natiling nakatayo na parang estatwa. Habang si Don Ricardo unti-unting lumapit kay Lorna at pinisil ang kanyang balikat. "Miss Lorna," aniya sa mabigat ngunit puno ng respeto na tinig, "hindi ko alam kung paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Pero sa loob ng 20 minuto, nagawa mo ang hindi nagawa ng 20 scientist." Halos hindi makapagsalita si Lorna. "Sir, pasensya na po kung nakialam ako. Natakot po ako, pero ayoko pong makita na lahat tayo mawawalan." Ngumiti si Don Ricardo, may luhang namuo sa kanyang mga mata. "Hindi mo kailangang humingi ng pasensya. Isa kang bayani, Lorna. Hindi lang para sa akin, kundi para sa libu-libong empleyado ng kumpanyang ito." Nagpalakpakan ang lahat ng naroon, habang si Lorna ay napaluha sa gitna ng mga tao. Sa unang pagkakataon naramdaman niyang ang kanyang tinig, ang tinig ng isang simpleng janitress, ay nagkaroon ng tunay na halaga. Ngunit higit pa sa papuri, higit pa sa palakpak, higit pa sa gulat ng mga taong dati nang mamaliit sa kanya, ang natanggap ni Lorna sa araw na iyon ay ang pinakamahalagang bagay. Ang lakas ng loob na ipaglaban ang kanyang paniniwala. Kahit gaano siya kaliit sa mata ng iba. At sa loob lamang ng 20 minuto, nagbago ang kapalaran ng kumpanya. Ngunit higit pa ron, nagbago ang kapalaran ni Lorna. Dahil mula sa araw na iyon, hindi na siya basta janitress lamang. Siya na ang babaeng nagligtas sa Orion Industries. Ang buong gusali ng Orion Industries ay tila muling nabuhay matapos ang tagumpay na iyon. Ang dating madilim at malungkot na paligid ay biglang napuno ng saya at pag-asa. Ang makina na ilang buwan nang nakahinto ay muling umandar at sa loob lamang ng 20 minuto, ang kinatatakutang pagbagsak ng kumpanya ay biglang napalitan ng panibagong simula. Habang patuloy na gumagana ang makina, nagsisigawan sa tuwa ang mga empleyado na tila nakalaya mula sa isang matagal na pagkakabilanggo. May mga lumapit kay Lorna para kamayan siya, may mga nagsabing, "Salamat. Kung hindi dahil sa'yo, wala na kaming trabaho ngayon." Si Ana ay agad siyang niyakap ng mahigpit. "Lorna, hindi mo alam kung gaano mo kami niligtas. Isa kang inspirasyon," bulong nito habang pinipigilan ang pagluha. Ngunit hindi lahat ay agad natuwa. Sa gilid ng silid, nakatayo si Mr. Santiago na hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at inis. Ang taong ilang beses niyang minaliit, pinahiya at tinapakan ay siya na ngayong nagligtas sa buong kumpanya. Hindi siya makapagsalita, nananatiling nakatitig kay Lorna na parang nakakita ng isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng kanyang kayabangan. Samantala, si Don Ricardo ay lumapit sa harap ng lahat at nagsalita, "Mga kasama, nakita niyo mismo, isang simpleng janitress ang nagbigay sa atin ng pag-asa. Isang simpleng babae na marahil ay hindi natin pinapansin araw-araw. Ang nagligtas sa Orion Industries. Hindi kailanman dapat maliitin ang sinuman dahil sa bawat isa may nakatagong talino at kakayahan.
na maaaring maging susi sa ating kaligtasan. Nagpalakpakan ng lahat at sa gitna ng ingay, hindi mapigilan ni Lorna ang mapaluha. Hindi niya akalaing darating ang araw na siya'y tatayo sa gitna ng lahat. Hindi bilang isang hamak na tagalinis, kundi bilang isang taong kiniilala dahil sa kanyang talino at tapang. Pagkatapos ng pagpupulong, agad nilang sinubukan ang makina sa iba't ibang operasyon. Lahat ng resulta ay matagumpay. Ang mga scientist na unay nagdududa ay napilitang tanggapin ang katotohanan. She's right. We overlooked the simplest detail. Brilliance comes from the most unexpected places. Wika ng isa sa kanila. Hindi makapaniwala ang iba, ngunit lahat ay napilitang magbigay galang kay Lorna. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng tunay na pagmamalaki si Lorna sa sarili. Hindi dahil pinuri siya ng mga tao, kundi dahil pinatunayan niya sa kanyang sarili na ang kanyang tinig ay may halaga. Mula sa araw na iyon, nag-iba ang kanyang pananaw. Hindi na lamang siya basta janitress na tahimik na nagtitiis sa mamaliit. Isa na siyang simbolo ng pag-asa. Habang naglalakad siya pauwi sa kanyang maliit na inuupahang kwarto, ramdam niya ang pagbabago sa paligid. Ang mga dating empleyadong halos hindi siya tinitingnan ay ngayon ay bumabati sa kanya ng may paggalang. "Good evening, Ma'am Lorna." Bati ng isang guard na dati simpleng tango lang ang ibinibigay. "Good evening po," sagot naman niya, may ngiting may halong hiya at tuwa. Pagdating sa kanyang silid, naupo siya sa gilid ng kama at kinuha ang kanyang lumang libro at notebook. Tinitigan niya ang mga guhit at sulat na ginawa niya noong mga gabi ng kanyang pag-aalinlangan. Napangiti siya, sabay bulong. "Buti na lang hindi ako nanahimik." Ngunit kasabay ng tagumpay ay ang bigat ng bagong responsibilidad. Kinabukasan, pinatawag siya ni Don Ricardo sa opisina. Nakasalubong niya si Ana na agad nagbigay ng kumpiyansa. "Lorna, huwag kang kabahan. Gusto ka lang makausap ni Sir," ani Ana habang hinahatid siya sa pinto. Pagpasok niya, nakita niya si Don Ricardo na nakaupo sa kanyang malaking mesa. Ngunit na yung mas maluwag ang ekspresyon ng mukha kumpara sa mga nakaraang linggo. "Lorna," panimula nito, "wala akong sapat na salita para ipahayag ang aking pasasalamat. Dahil sa iyo, nailigtas mo ang kumpanya, ang lahat ng empleyado at ang kanilang pamilya. Isa kang bayani." Namula si Lorna at napayuko. "Sir, ginawa ko lang po ang naisip kong tama. Hindi ko naman po inaasahan na may makikinig sa akin. Pero ginawa mo pa rin kahit takot ka. At yan ang tunay na katapangan," sagot ni Don Ricardo. "Simula ngayon hindi ka na basta janitress lamang. Gusto kong maging consultant ka ng kumpanya. Maaari mong ipagpatuloy ang iyong trabaho dito, ngunit sa mas mataas na antas, kung saan mas marami kang magagawa." Halos hindi makapaniwala si Lorna. "Sir, consultant po? Ako po?" Tumamo si Don Ricardo. "Oo, dahil nakita namin ang talino at tapang mo. Hindi ito tungkol sa diploma, Lorna. Ito'y tungkol sa puso at malasakit." Hindi napigilan ni Lorna ang mapaluha. Ang dating pangarap na matagal na niyang inilibing ay unti-unting bumangon muli. Hindi niya akalaing darating ang araw na makikita siya hindi lamang bilang simpleng manggagawa, kundi bilang isang taong may kakayahang magbigay ng malaking kontribusyon. Habang lumalabas siya ng opisina, nakasalubong niya si Mr. Santiago. Ang dati nitong mayabang na ekspresyon ay napalitan ng pagkailang at katahimikan. Hindi niya nito nagawang magsalita, at si Lorna ay dumaan lamang ng marahan, hindi na binigyan ng sama ng loob. Bagkus ay may dignidad na hindi kailanman matitinag. Sa gabing iyon, muli siyang nagdasal bago matulog. "Panginoon, salamat po. Hindi ko po akalaing darating ang araw na ito. Bigyan niyo po ako ng lakas na maging karapat-dapat sa bagong pagkakataon na ibinigay ninyo." At habang muling pinikit ni Lorna ang kanyang mga mata, dama niya na ang 20 minutong iyon ay hindi lamang nakapagligtas ng isang kumpanya. Ito rin ang nagbukas ng pintuan para sa isang bagong simula. Isang simula kung saan siya mismo ang magiging patunay na ang bawat tao, gaano man kaliit sa paningin ng mundo, ay may kakayahang gumawa ng dakilang bagay. Mabilis na kumalat ang balita sa buong kumpanya
At maging sa labas nito, isang simpleng janitress ang nakapagsalba ng isang dambuhalang korporasyon sa loob lamang ng 20 minuto. Isang bagay na hindi nagawa ng 20 scientist. Ang pangalan ni Lorna ay naging usap-usapan sa bawat departamento. At kahit sa kafeteria, maririnig ang mga tauhan na palihim na bumubulong. Siya yung babae. Siya ang dahilan kung bakit hindi tayo nawala ng trabaho. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya sa Maynila, ramdam ni Lorna ang kakaibang respeto mula sa mga tao. Ang mga empleyadong dati hindi siya pinapansin ay ngayon ay bumabati sa kanya tuwing siya'y dadaan. Ang mga gwardiya na dati simpleng tamo lamang ang pinibigay ay ngayon ay may kasamang ngiti at paggalang. Kahit ang mga kasamang janitor na dating pare-pareho lamang ang tingin ng iba ay nakaramdam na rin ng karangalan dahil isa sa kanila ang naging susi ng tagumpay. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa janitorial closet, pumasok si Ana. "Lorna, gusto ka raw kausapin ni Sir Ricardo sa opisina niya. Huwag kang kabahan ha, mabuting balita ito." Kinabahan si Lorna. Hindi niya alam kung anong aasahan, ngunit marahan siyang naglakad papunta sa opisina ng CEO. Pagpasok niya, nakita niya si Don Ricardo na nakatayo sa likod ng kanyang malaking mesa. Sa pagkakataong iyon, hindi na mabigat ang mukha nito. Sa halip, may bakas ng tuwa at pag-asa. "Lorna," panimula ni Don Ricardo, "mula nang gawin mo ang hindi inaasahan, nagbago ang lahat. Hindi lang ang kumpanya ang nailigtas mo, kundi pati ang mga empleyado at pamilya nilang umaasa rito. Sa ngalan ng Orion Industries, taos-puso akong nagpapasalamat." Napayuko si Lorna, halos hindi makapagsalita. "Sir, ginawa ko lang po kung ano ang kaya ko. Wala naman po akong balak na makialam. Gusto ko lang pong makatulong." "Feed? Yun mismo ang dahilan kung bakit ikaw ang kailangan namin," sagot ni Don Ricardo, sabay labas ng isang dokumento. "Simula ngayon, hindi ka na basta janitress. Gusto kitang gawing consultant ng kumpanya. Ang pananaw mo, ang pakikinig mo sa detalye, iyan ang nakapagsalba sa atin. At ayokong malimitahan ka sa pagpunas ng sahig lamang." Nanginig ang mga kamay ni Lorna habang pinagmamasdan ng dokumento. Consultant? Hindi niya akalaing darating ang araw na makakapasok siya sa ganoong posisyon. "Sir, baka po hindi ko kayanin. Hindi naman po ako nakatapos ng kolehiyo." Ngumiti si Don Ricardo. "Hindi sa diploma nasusukat ang talino, Lorna. Napatunayan mo na iyon. Ang kailangan dito ay tapang, malasakit at diskarte na malinaw na meron ka." Lumabas si Lorna sa opisina na parang lumulutang. Pagdaan niya sa hallway, sinalubong siya ng palakpakan ng ilang empleyado na naghihintay sa labas. Halos hindi niya alam kung saan siya titingin, ngunit ramdam niya ang mainit na pagtanggap. Naging malaking pagbabago ang sumunod na mga linggo. Unti-unting nagbago ang trato ng mga tao sa kanya. Sa mga pagpupulong, nakikita na siya hindi bilang tagalinis, kundi bilang bahagi ng talakayan. Minsan ay binibigyan siya ng pagkakataong magpahayag ng kanyang opinyon. At laking gulat ng lahat nang ang kanyang mga simpleng obserbasyon ay nagbibigay ng linaw sa ilang problemang matagal nang pinagtatalunan. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Sa kabila ng bagong respeto, may ilan pa ring nagdududa. Ang iba'y nagbubulong-bulong, ano ba ang alam ng janitress na yan? Consultant na agad? Ngunit hindi ito inalintana ni Lorna. Alam niyang ang tunay na laban ay hindi sa kanilang mga salita, kundi sa pagpapatunay ng kanyang kakayahan sa bawat araw. Samantala, ang kanyang pamilya sa probinsya ay labis na natuwa nang malamang siya ay na-promote. Nang tawagan niya ang kanyang ina, halos hindi ito makapaniwala. "Anak, consultant? Diyos ko! Akala ko janitress ka lang dyan. Napakabuti talaga ng Diyos," sigaw ng kanyang ina sa kabilang linya, halos umiiyak sa tuwa. "Oo, Nay, pero wag po kayong mag-alala. Kahit mataas na ang posisyon ko, hindi ko po kakalimutan kung saan ako nanggaling," sagot ni Lorna. Pinipigil din ang luha. Sa loob ng kumpanya, unti-unting nabuo ang panibagong imahe ni Lorna.
Hindi bilang isang tauhan na naglilinis ng sahig, kundi bilang isang babaeng nagdala ng liwanag sa panahong madilim. Naging inspirasyon siya sa maraming empleyado, lalo na sa mga simpleng manggagawa. Kung si Lorna nga nagawa, baka tayo rin balang araw, sabi ng isa sa mga staff habang pinitingnan siya mula sa malayo. Isang araw, nagkaroon ng pagtitipon ang buong kumpanya upang ipagdiwang ang muling pagbangon ng Orion Industries. Nasa gitna ng entablado si Don Ricardo at katabi niya si Lorna. Mga kasama, panimula ni Don Ricardo, hindi ko na uulitin ang alam nyo na. Kung hindi dahil kay Lorna, baka wala na tayong lahat dito ngayon. Ngayon, ipagdiwang natin ang pagbabalik ng ating kumpanya at ang bagong pag-asa na hatid ng isang babaeng may puso at tapang. Nagpalakpakan ng lahat at sa harap ng libo-libong tao, nakatayo si Lorna na may ngiti ngunit nangingilid ang luha. Hindi niya akalaing darating ang araw na magiging sentro siya ng ganitong pagtitipon. Ang dating babaeng pinapagalitan at pinapahiya sa harap ng lahat ay ngayoy kinikilala at pinapalakpakan. Habang pinagmamasdan niya ang mga tao, tumatak sa kanyang puso ang isang bagay. Hindi na siya basta ordinaryong manggagawa. Siya na ang babaeng patunay na kahit gaano kakaliit sa mata ng lipunan, may kakayahan kang magdala ng pagbabago kung may tapang kang magsalita at kumilos. At sa gabing iyon, habang nakaupo siya sa kanyang maliit na kwarto, mas maluwag na ang kanyang hininga. Hindi man nagbago ang kanyang simpleng tahanan, nagbago na ang kanyang kapalaran. Mula sa pagiging janitress na pinapahiya, siya na ngayon ay kinikilala bilang mahalagang bahagi ng isang matagumpay na kumpanya. Ngunit higit sa lahat, napatunayan ni Lorna sa sarili na ang kanyang halaga ay hindi kailanmang matutukoy ng unipormeng suot niya, kundi ng puso at tapang na dala niya saan man siya mapunta. Sa kabila ng tagumpay at pag-angat ni Lorna, hindi pa rin nawala ang mga pagsubok na kasabay ng kanyang bagong posisyon bilang consultant. Ang mga papuri at pagkilala ay nagbigay sa kanya ng tiwala sa sarili, ngunit kasama nito ang mas mabibigat na responsibilidad. Ang kanyang salita ngayon ay may bigat na at hindi na siya basta makapagsasalita ng walang malinaw na dahilan. Isang linggo matapos ang seremonya ng pagkilala, nakaupo si Lorna sa conference room kasama ang ilang miyembro ng pamunuan. Nakikinig siya sa mga plano ng kumpanya para palawakin ang operasyon. Habang tahimik siyang nag-oobserba, mapapansin ng ilang mata na nakatitig sa kanya na para bang sinusufat ang bawat galaw. Bakit kaya siya nandipo? Consultant daw? Janitress lang naman dati. Bulong ng isang manager na nakaupo malapit sa gilid. Hindi akalaing naririnig siya ni Lorna. "Shh! Baka marinig ka!" Sagot ng isa. Ngunit hindi rin maitago ang mapanuyang ngiti. Ramdam ni Lorna ang mga tingin at bulungan. Bagamat masakit, pinili niyang ituon ang pansin sa meeting. Nang tinanong siya ni Don Ricardo kung may opinyon siya sa bagong plano ng kumpanya, dahan-dahan siyang nagsalita. "Sir, napansin ko lang po, kung magdaragdag tayo ng ganitong linya ng produkto, dapat siguraduhin natin na hindi masisira ang kalidad. Mas maganda pong dahan-dahanin kaysa sumugal ng sabay-sabay." Sandaling natahimik ang lahat. May ilan na nagtaas ng kilay, ngunit may ilan ding tumango sa kanyang sinabi. "She's right," wika ng isa sa mga scientist. "Rushing expansion without stability is risky." May mga pumabor, lalo namang uminit ang ulo ni Mr. Santiago. Simula nang mailigtas ni Lorna ang kumpanya, tila ba hindi niya matanggap na mas kinikilala pa ito kaysa sa kanya. Sa hallway, kinausap niya ang ilan sa mga empleyado. "Hindi naman totoo yung galing na yan. Swerte lang siya. Huwag kayong magpasilaw. Janitress pa rin siya sa dulo," bulong niya, sabay irap ng makasalubong si Lorna. Dumating pa ang isang sitwasyon kung saan muntik siyang ipahiya. Sa isang meeting, bigla siyang tinanong ni Mr. Santiago ng isang komplikadong tanong tungkol sa proseso ng makina. "So, Lorna, mariin nitong sabi, kung ikaw talaga'y consultant, paano mo ipapaliwanag ang chemical process dito?
Sandaling natigilan si Lorna. Hindi teknikal na eksperto at alam niyang iyon ang patibong. Ngunit bago pa siya makapagsalita, sumabat ang isa sa mga scientist. That's irrelevant to her contribution. Don't twist this meeting into a personal attack, Santiago. Napahiya si Mr. Santiago at hindi na muling nagsalita. Ngunit para kay Lorna, lalo niyang naramdaman ang pangangailangan na patuloy na patunayan ang sarili. Sa kabila ng mga pagsubok, nagpatuloy siya sa kanyang trabaho. Madalas siyang magpuyat sa pagbabasa ng mga librong may kaugnayan sa engineering at business management. Bumibili siya ng second-hand books sa mga lumang tindahan at gabi-gabi sinusubukan niyang intindihin ang bawat konsepto. Habang nag-aaral, lagi niyang naaalala ang mga araw sa probinsya kung saan nangangarap siyang maging engineer. Ngayon, kahit huli na, alam niyang may pagkakataon pa para matuto. Ngunit hindi lang sa trabaho dumating ang hamon. Sa kanyang pamilya sa probinsya, nagkaroon ng problema nang magkasakit ang kanyang ina ng malubha. Sa gitna ng kanyang bagong responsibilidad, kinailangan niyang umuwi upang mag-alaga. Anak, huwag ka nang bumalik sa Maynila. Dito ka na lang. Wika ng kanyang ina habang nakahiga sa banig. Mahina ang tinig. Hindi pwede, Nay. Kailangan ko po kayong tulungan. Hindi ko kayo pababayaan. Sagot ni Lorna. Hawak ang kamay nito. Ilang araw siyang nagbalik sa probinsya para tiyakin ang kalagayan ng pamilya. Dala niya ang kaunting ipon upang ipagamot ang ina at matustusan ang pangangailangan ng mga kapatid. Ngunit hindi rin niya binabayaan ang kanyang trabaho. Tumatawag siya gabi-gabi kay Ana upang malaman ang nangyayari sa kumpanya. Lorna, huwag kang mag-alala. Naiintindihan ni Sir Ricardo ang sitwasyon mo. Ang mahalaga, bumalik ka kapag handa ka na. Sabi ni Ana sa telepono. Sa kanyang pagbabalik, mas lalong naging matatag si Lorna. Alam niyang hindi siya maaaring panghinaan ng loob. Sa tuwing iniisip niya ang mga pangmamaliit ni Mr. Santiago, naaalala niya rin ang ngiti ng kanyang pamilya at ang pag-asa ng libo-libong empleyado. At yun ang nagsisilbing lakas niya upang magpatuloy. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang araw ng malaking presentasyon ng kumpanya sa mga investors. Sa harap ng malalaking pangalan sa industriya, nakaupo si Lorna sa mesa bilang consultant. Ramdam niya ang kaba, ngunit sa likod ng kanyang isip, naroroon ang dasal na laging pumubulong. Kaya mo ito, Lorna. Nang siya'y tanungin tungkol sa kanyang pananaw sa bagong proyekto, marahan niyang ipinaliwanag. Kung may natutunan po ako sa karanasan natin, iyon ay ang huwag maliitin ang mga simpleng detalye. Minsan, doon nakasalalay ang tagumpay. Tahimik ang lahat at maya-maya'y nagpalakpakan ang mga investors. Sa sandaling iyon, alam ni Lorna na kahit may mga taong tutol sa kanya, mas marami ang naniniwala. Ngunit sa likod ng lahat ng ngiti at palakpakan, nakatayo sa gilid si Mr. Santiago, nakatitig sa kanya na may halong galit at inggit. Hindi pa tapos ang laban, at si Lorna, alam niyang mas marami pang darating na pagsubok. Ngunit ngayong hawak na niya ang tapang na minsan ay kinailangan niyang hanapin, handa na siyang harapin ang lahat. Sa kabila ng mga bagong oportunidad at respetong natamo ni Lorna sa kumpanya, dumating ang panibagong pagsubok na mas mabigat kaysa sa anumang nauna, ang kalusugan ng kanyang ina sa probinsya. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng trabaho, nakatanggap siya ng tawag mula sa kapatid na babae. Ate Lorna, basag ang tinig ng kanyang kapatid sa kabilang linya. Si nanay, bigla siyang nawalan ng malay habang naglalaba. Nasa ospital na siya ngayon. Nanlamig si Lorna. Halos mabitawan niya ang cellphone sa sobrang pagkabigla. Hindi siya nagdalawang isip na umuwi kinabukasan. Sa biyahe pa uwi, halos hindi siya makakain o makatulog. Sa kanyang isipan ay paulit-ulit ang larawan ng kanyang ina, ang babaeng nagpalaki sa kanila sa kabila ng kahirapan. Nayon ay nakaratay at nanghihina. Pagdating sa baryo, sinalubong siya ng mga kapatid na may lungkot sa mukha. Sa loob ng maliit na ospital, nakita niya ang kanyang ina. Nakahiga, nakakabit ang swero at payat na payat. Lumapit siya at hinawakan ang kamay nito.
"Nay, andito na po ako. Pasensya na kung hindi agad ako nakauwi." Bulong niya habang pinipigilan ang pagtulo ng luha. Ngumiti ng mahina ang kanyang ina. "Anak, huwag kang mag-alala. Kaya ko pa to. Pero huwag mo nang pabayaan ang trabaho mo sa Maynila. Mahalaga yon." Napayakap si Lorna sa kanyang ina. "Nay, kayo po ang mas mahalaga. Hindi ko kayo pababayaan." Ilang araw siyang nanatili sa probinsya upang alagaan ang kanyang ina. Binayaran niya ang mga gastusin gamit ang naipon mula sa kanyang bagong posisyon. Bagamat nabawasan ang kanyang ipon, hindi siya nagdalawang isip. Alam niyang walang kapantay ang buhay ng kanyang ina. Ngunit kasabay nito, kinailangan niyang balansehin ang kanyang responsibilidad sa kumpanya. Araw-araw, tumatawag si Ana upang i-update siya. "Lorna, naiintindihan ni Sir Ricardo ang sitwasyon mo. Pero gusto ka pa rin niyang marinig sa ilang meeting. Maaari kang sumali online," sabi ni Ana. "Oo, Ma'am Ana. Susubukan kong makasali kahit nandito ako sa probinsya." Sagot ni Lorna, dala ang bigat ng dalawang mundo, ang pamilya at ang trabaho. Sa bawat gabi, pagkatapos magbantay sa kanyang ina, nagbubukas siya ng laptop at sumasali sa mga pagpupulong online. Bagamat mahirap at minsan ay inaantok na siya, pinipilit niyang makisabay. Laking pasasalamat ng mga kasama niya nang makita siyang patuloy na gumagawa ng paraan upang hindi mapabayaan ang kumpanya. Ngunit hindi lahat ay pabor sa kanyang sitwasyon. Sa isang meeting, naroon si Mr. Santiago na muling sinubukan siyang ipahiya. "So, Lorna, consultant ka raw pero nasa probinsya ka. Paano mo matutulungan ang kumpanya kung abala ka sa pamilya mo?" Sarkastikong tanong nito. Natigilan si Lorna ngunit bago pa siya makapagsalita, sumabat si Don Ricardo. "Santiago, huwag mong maliitin ang sakripisyo ng isang taong nagbabalansi ng pamilya at trabaho. Lorna has done more for this company than any of us. Let her be." Natahimik si Santiago. Ngunit ang mga mata nito ay naglalagablab ng inggit at galit. Makalipas ang 2 linggo ng gamutan, unti-unting gumaling ang kanyang ina. Isang umaga, nagising si Lorna sa tawag ng kanyang kapatid. "Ate, si nanay nakakalakad na ulit. Uuwi na siya mula ospital." Napaiyak si Lorna sa tuwa. Nagmadali siyang umuwi mula sa tindahan kung saan siya bumili ng gamot at nakita niyang nakatayo ang kanyang ina, mahina man pero nafangiti. "Salamat anak. Hindi ko akalaing ganito pa ako muling makakatayo," sabi ng kanyang ina habang niyakap siya ng mahigpit. Ngunit bago siya bumalik sa Maynila, kinausap siya ng kanyang ina. "Lorna, huwag mong kalimutan ang sarili mong pangarap. Ang ginawa mo sa kumpanya, malaking bagay iyon. Hindi ka na basta simpleng janitress. Gamitin mo ang pagkakataon na ito para mas mapabuti ang buhay mo at ng mga kapatid mo." Niyakap niya ang kanyang ina ng mas mahigpit. "Opo, Nay. Pangako, hindi ko sasayangin ang pagkakataon." Pagbalik niya sa Maynila, mas naging determinado si Lorna. Ang mga karanasang iyon sa probinsya ay nagpaalala sa kanya kung bakit siya nagsusumikap. Sa bawat desisyon na ginagawa niya sa kumpanya, iniisip niya ang kanyang pamilya at ang lahat ng pamilyang umaasa sa Orion Industries. Ngunit hindi pa rin natapos ang mga hamon. Sa kanyang pagbabalik, naramdaman niya ang malamig na tingin ni Mr. Santiago. Halata ang pagkadismaya nito na hindi siya nagkulang sa kanyang tungkulin kahit pa nasa probinsya. "Hindi pa tapos ito, Lorna," bulong nito habang naglalakad silang magkasalubong sa hallway. Sa kabila ng banta, mas pinili ni Lorna ang tumutok sa kanyang trabaho. Nagpatuloy siyang magbasa ng mga libro at humingi ng payo sa mga scientist na naging kaibigan niya. Unti-unti, natuto siyang makaintindi ng mas komplikadong konsepto at naging mas epektibong konsultant. At sa bawat araw na lumilipas, lalo lamang niyang pinapatunayan na hindi siya basta babae mula sa probinsya. Siya ay isang anak, kapatid at manggagawa na handang magsakripisyo para sa pamilya at para sa mas malaking layunin. Sa huli, ang sakit ng kanyang ina ay naging dahilan upang lalo niyang pahalagahan ang kanyang bagong tungkulin. Natutunan niyang hindi lamang tungkol sa pera o posisyon ang laban, kundi tungkol sa pagmamahal at responsibilidad sa mga taong umaasa sa kanya.
At sa kanyang puso, malinaw na ang kanyang direksyon. Patuloy siyang lalaban para sa pamilya, para sa kumpanya, at para sa kanyang sariling pangarap na minsang ipinagkait sa kanya ng kahirapan. Habang patuloy na gumaganda ang reputasyon ni Lorna sa kumpanya, may kumikilos naman sa likod ng mga anino upang pabagsakin siya. Si Mr. Santiago, na hindi pa rin matanggap ang pagkatalo at pagkakahiya, ay lihim na nakikipag-usap sa ilang board members na hindi rin kumbinsido sa pag-angat ng isang dating janitress. Para sa kanya, insulto na mas mataas pa ang tingin ng iba kay Lorna kaysa sa kanya na may dekada ng karanasan sa industriya. Isang gabi, matapos ang isang mahabang meeting, pumunta si Santiago sa isang mamahaling bar kasama ang dalawang board members. Mga Ginoo, panimula niya habang nakasandal at may hawak na baso ng alak. Alam niyo naman na hindi nararapat si Lorna sa posisyon na hawak niya ngayon. Consultant? Janitress lang siya. Nakakahiya sa kumpanya kung ipagpapatuloy pa natin ito. Nagkatinginan ng dalawa. Ngunit hindi ba't siya ang nakapagligtas sa kumpanya? Paano natin ipapaliwanag na aalisin natin siya? Ngumisi si Santiago. Napakadali. Gumawa lang tayo ng paraan para magmukha siyang palpak. Kapag napatunayan nating wala talaga siyang alam, kusa siyang mawawala sa eksena. Samantala, si Lorna ay patuloy na nag-aaral tuwing gabi. Sa kanyang maliit na apartment sa Maynila, nakalatag ang mga libro at dokumento. Kahit pagod mula sa trabaho, pinipilit niyang matuto. Minsan ay binibisita siya ni Ana upang magdala ng pagkain. Lorna, huwag mong puwersahin ang sarili mo. Kahit anong gawin mo, marami ka nang napatunayan. Ngunit umiling si Lorna. Hindi sapat na minsan akong nagtagumpay. Kailangan kong patunayan sa lahat ng oras na karapat-dapat ako. Lalo na ngayon, ramdam kong may mga hindi sang-ayon sa akin. Hindi nagtagal, dumating ang unang bitag ni Santiago. Sa isang meeting, ipinasa kay Lorna ang ilang pekeng dokumento na puno ng maling datos. Hindi niya alam na sinadyang palitan ang ilang figures upang magmukhang mali ang kanyang mga sugestyon. Lorna, ano ang masasabi mo tungkol dito? Tanong ni Santiago na may mapanuksong ngiti. Tinitigan ni Lorna ang dokumento. Habang nagsasalita siya, napansin niyang may mga numero na hindi tugma sa mga naaalala niya mula sa huling report. Nanlamig siya, ngunit hindi siya nagpahalata. Sir, maingat niyang sagot. May mga figures po dito na tila hindi pareho sa huling report. Baka po pwedeng ipasuri muna natin ulit bago ko ibigay ang aking rekomendasyon. Napangisi si Santiago. Ibig mong sabihin hindi mo alam? Consultant ka pero hindi ka sigurado? Bago pa makapagsalita si Lorna, sumabat si Don Ricardo. Tama ang sinabi ni Lorna, mas mabuting maging maingat kaysa magbigay ng maling suhestyon. Ipapa-audit ko ang report na yan. Muli na namang napahiya si Santiago, ngunit mas lumakas ang kanyang galit kay Lorna. Sa kanyang isip, hindi na sapat ang simpleng bitag. Kailangan niyang magplano ng mas matinding hakbang. Samantala, sa gitna ng lahat ng ito, patuloy na lumalalim ang relasyon ng mga empleyado kay Lorna. Maraming lumalapit sa kanya upang humingi ng payo, hindi lamang tungkol sa trabaho, kundi pati na rin sa personal na buhay. Para sa kanila, si Lorna ay hindi lamang consultant, kundi ate at kaibigan. Ma'am Lorna, paano niyo po nagawa na hindi sumuo sa kabila ng lahat? Tanong ng isang bagong empleyado. Ngumiti si Lorna. Kasi alam kong may umaasa sa akin. Hindi lang sarili ko ang dala ko, kundi ang pamilya ko. At pati na rin kayong lahat na kasama ko rito. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, dama niya ang bugat ng banta. Hindi niya sinasabi sa iba, ngunit alam niyang hindi titigil si Santiago. At sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman niyang may paparating na mas mabigat na pagsubok. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi, may isang lalaking nakaitim na sumabay sa kanya sa eskinita. Miss Lorna? Natigilan siya at bahagyang umatras. Sino kayo? Ito lang ang sasabihin ko. Mahina ngunit mariing tinig ng lalaki. Mag-ingat ka. May mga taong hindi natutuwa sa pag-angat mo. Bago pa siya nakapagtanong, mabilis na naglakad palayo ang lalaki at naglaho sa dilim. Naiwan si Lorna na nanginginig. Hawak ang kanyang bag
at mabilis na nagdasal. Pag-uwi niya sa apartment, tinawagan niya si Ana. Ana, may nagsabi sa aking mag-ingat. Hindi ko alam kung sino, pero sigurado atong may masama silang binabalak. Naku Lorna, sagot ni Ana. Kailangan mong sabihin to kay Sir Ricardo bukas. Hindi pwedeng baliwalain yan. At nang sumunod na araw, sa loob ng opisina ni Don Ricardo, nakaupo si Lorna at ikinwento ang lahat. Tahimik na nakinig ang CEO at sa huli ay tumango. Lorna, huwag kang mag-alala. Protektado ka rito. Pero gusto kong malaman mo na tama ang hinala mo. May mga taong hindi natutuwa sa iyo. At si Santiago ang pangunahing pinagmumulan ng lahat ng ito. Namilog ang mga mata ni Lorna. Hindi na siya nagulat, ngunit lalo siyang nabahala. Alam niyang ang laban ay hindi pa tapos. Kung noon ay laban niya ang kahirapan at pangmamaliit, ngayon ay laban na niya ang sabwatan at inggit ng mga nasa kapangyarihan. Ngunit sa kanyang puso, malinaw ang kanyang desisyon. Hindi siya uurong. Hindi niya hahayaang mawala ang pinaghirapan niya, lalo na't nakasalalay dito ang kinabukasan ng libo-libong empleyado. Sa gitna ng banta at panganib, humugot siya ng lakas sa kanyang panalangin at sa pagmamahal ng kanyang pamilya. At doon niya pinanghawakan ang panibagong pangako. Ano man ang mangyari, lalaban siya hanggang dulo. Habang patuloy na lumalawak ang asikatan ni Lorna sa loob at labas ng kumpanya, may mga tao namang lihim na kumikilos upang ibagsak siya. Isa na rito si Mr. Santiago, na hindi pa rin natatanggap ang katotohanang ang isang dating janitress ay higit na kinikilala kaysa sa kanya. Sa mga pribadong pagpupulong kasama ang ilang board members na may duda kay Lorna, inilatag niya ang kanyang plano. Hindi pwedeng magtagumpay ang babaeng iyon. Mariing bulong ni Santiago sa isang pulong sa isang mamahaling restaurant. Kung hahayaan nating manadili siya, mawawala ang respeto ng industriya sa atin. Paano tayo haharap sa investors na isang janitress ang consultant natin? Ngumisi ang isa sa mga kasama. At paano mo balak gawin yan? Simple, sagot ni Santiago. Patutunayan natin na wala talaga siyang alam. Gagawa tayo ng pagkakamaling siya ang pagbibintangan. Samantala, abala si Lorna sa kanyang bagong mga tungkulin. Sa kabila ng pagod, patuloy siyang nagbabasa ng mga librong teknikan at humihingi ng payo sa mga scientist na naging malapit na sa kanya. Madalas din siyang sinasabihan ni Ana na magpahinga. Lorna, sobra ka nang nagpapakapuyat. Hindi mo kailangang padunayan sa lahat ng oras na karapat-dapat ka. Ang ginawa mo noon, sapat na para maniwala kami. Ngunit humiling si Lorna. Hindi Ana. Alam kong may mga nagdududa pa rin. Kailangan kong ipakita na hindi lang iyon swerte. May halaga talaga ang ginagawa ko. Dumating ang unang bitag ni Santiago. Sa isang meeting ng board, ipinasa kay Lorna ang mga dokumentong sinadyang baguhin. Mga datos na mali at hindi tugma sa aktwal na operasyon ng makina. Lorna, ngisi ni Santiago, ano ang masasabi mo sa mga figures na ito? Sandaling natigilan si Lorna habang tiniingnan ng papel. Napansin niyang iba ang mga numero kumpara sa mga naaalala niyang report. Ngunit sa halip na magpahulog sa patibong, marahan siyang sumagot. Sir, hindi po ito tumutugma sa huling audit. Baka po dapat ipa-double check muna bago tayo magdesisyon. Hindi ko po maibibigay ang rekomendasyon ko nang hindi sigurado sa datos. Napatingin ang board kay Santiago. Ang plano nitong ipahiya si Lorna ay muling pumalpak. Sumabat si Don Ricardo. Magaling, Lorna. Tama ang sinabi mo. Mas mabuti ang maging maingat kaysa ipilit ang hindi pa napapatunayan. Mr. Santiago, ipa-audit namin ang report na ito agad. Nang muling napahiya, lalong lumalim ang galit ni Santiago. Alam niyang hindi sapat ang maliit na bitag. Kailangan niyang gumawa ng mas malaking hakbang. Samantala, mas lalo namang lumapit ang mga empleyado kay Lorna. Madalas siyang lapitan ng mga junior staff upang humingi ng payo. Ma'am Lorna, paano niyo po nagawang hindi sumuko noon kahit ang dami-dami niyong problema?
Tanong ng isang bagong salta sa kumpanya. Ngumiti siya dahil lagi kong iniisip na hindi lang ako ang nakataya. May pamilya ako at may mga kasamang umaasa sa akin. Kaya kahit mahirap, hindi ako pwedeng tumigil. Ngunit hindi siya nakaligtas sa tahasang pagbabanta. Isang gabi habang pauwi siya mula sa opisina, may isang lalaking nakaitim na biglang sumabay sa kanya sa eskinita. Miss Lorna, tawag nito. Nagulat siya. Sino po kayo? Mahinang tinig ang sagot ng lalaki, ngunit mariin. Mag-ingat ka, may mga taong hindi natutuwa sa pag-angat mo. Huwag kang basta magtitiwala. Bago pa siya makapagtanong, mabilis na naglakad palayo ang lalaki at naglaho sa dilim. Naiwan si Lorna na nanginginig, mahigpit na hawak ang kanyang bag. Pag-uwi niya sa apartment, agad niyang tinawagan si Ana. Ana, may lalaking sumunod sa akin. Sinabi niyang mag-ingat ako. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin pero sigurado akong may kinalaman ito sa trabaho. Lorna, kailangan mong sabihin to kay si Ricardo bukas. Hindi dapat palagpasin ang ganitong banta. Sagot ni Ana na halatang nag-aalala. Kinabukasan, sa opisina ni Don Ricardo, maingat niyang ikinuwento ang nangyari. Tahimik itong nakinig at sa huli tumango. Lorna, tama ang hinala mo. Hindi lahat natutuwa sa iyong pag-angat. At sigurado ako, si Santiago ang nasa likod ng lahat ng ito. Pero huwag kang matakot. Hindi ka nag-iisa. Protektado ka rito. Namilog ang mga mata ni Lorna. Alam niyang darating ang panahong haharapin niya mismo si Santiago. Ngunit sa halip na manghina, mas lalo siyang tumatad. Sa kanyang puso, malinaw ang desisyon. Hindi siya uurong. Hindi niya hahayaang mawala ang pinaghirapan niya. Lalo na't nakasalalay dito ang kinabukasan ng libo-libong empleyado. At sa katahimikan ng kanyang maliit na apartment ng gabing iyon, humawak siya sa kanyang rosaryo at nagdasal. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas. Hindi lang po para sa akin, kundi para sa lahat ng umaasa. Alam niyang mas malalaking laban ang darating. Ngunit ngayong hawak na niya ang tapang na minsan ay natagpuan lamang niya sa gitna ng pag-aalinlangan, handa na siyang humarap sa anumang pagsubok na ihahain ng kanyang mga kaaway. Matapos ang matagumpay na pagkakaayos ng makinarya, unti-unting bumalik sa normal ang operasyon ng Orion Industries. Ang dating tila patay na planta ay muling nagkaroon ng sigla. Ang tunog ng gumaganang makina ay naging musika sa pandinig ng mga empleyado. At ang dating madilim na paligid ay napalitan ng ingay at saya ng mga taong muling nagkaroon ng trabaho at pag-asa. Mabilis na kumalat ang balita sa industriya. Ang mga dating nagdududa sa kumpanya ay muling nagtiwala. Maging ang mga investors na muntik nang umatras ay bumalik at nagbigay pa ng dagdag na suporta. Sa mga business journal at pahayagan, naging headline ang pagbangon ng Orion Industries at nakasama ang pangalan ni Lorna bilang simbolo ng tagumpay. Sa loob ng opisina, kitang-kita ang pagbabago. Ang mga empleyado na dati walang gana at laging balisa ay ngayon ay puno ng sigla at masiglang nagtatrabaho. Ang mga bagong proyekto ay unti-unti nang inilalabas at ang kita ng kumpanya ay bumalik hindi lamang sa dati kundi mas lumaki pa. Isang umaga, nagpatawag ng meeting si Don Ricardo para sa lahat ng empleyado. Nasa gitna siya ng malaking hall at sa tabi niya ay si Lorna. Mga kasama, panimula ni Don Ricardo, hindi lingid sa inyo ang pinagdaanan natin. Ang kumpanya natin ay muntik nang mabagsak, ngunit sa tulong ng bawat isa at higit sa lahat dahil sa tapang ng isang tao. Narito pa rin tayo ngayon. Si Lorna, ang babaeng pinagmamalaki nating lahat, ang naging susi ng ating muling pagbangon. Nagpalakpakan ng lahat at sumigaw ng "Bravo, Lorna!" habang siya naman ay nakayuko, namumula ang pisngi at nagpipigil ng luha. Hindi niya akalaing magiging bahagi siya ng kasaysayan ng kumpanya. Ngunit hindi lamang mga empleyado ang humanga. Maging ang mga scientist na unay nagdududa at tumatawa sa kanya ay lumapit kay Lorna pagkatapos ng meeting. Miss Lorna, sabi ng isa,
Aminado kami na mali kami. Hindi namin nakita ang solusyon na nakita mo. Mula ngayon, gusto naming makatrabaho ka bilang kapantay. Napangiti siya at mahinhong sumagot. Salamat po. Wala naman pong mas mataas o mababa. Lahat tayo ay may ambag. Sana magtulungan na lang tayo. Sa paglipas ng buwan, mas lalo pang lumakas ang kumpanya. Ang mga produkto ay muling naibenta sa merkado at mas maraming oportunidad ang nagbukas. Ang mga dating natanggal na empleyado ay muling nakabalik at ang kanilang mga pamilya ay muling nagkaroon ng kabuhayan. Ang Orion Industries ay hindi lamang nakaligtas. Ito ay naging mas malakas pa kaysa dati. Samantala, si Lorna ay naging bahagi ng mga pangunahing desisyon. Sa mga pagpupulong ng board, binibigyan siya ng pagkakataong magpahayag ng opinyon. Hindi na siya basta nakaupo lamang. Siya ay kinikilala at pinakikinggan. Minsan, kapag may mga komplikadong usapan, simple lamang ang kanyang pananaw, ngunit ito'y nagbubukas ng mas malinaw na direksyon. Hindi ba mas maigi kung tingnan muna natin ang epekto nito sa mga empleyado bago sa kita? Tanong niya minsan sa isang pagpupulong. At lahat ay natahimik, napaisip at kalaunan ay sumang-ayon. Maging ang board na unay nagdududa sa kanya ay unti-unting nagbago ang tingin. Ang babaeng ito, bulong ng isa sa kapwa board member kay Don Ricardo, ay hindi lamang may malasakit, may talino rin na hindi madaling makita sa mga taong puro diploma ang pinanghahawakan. Ngunit sa gitna ng lahat ng tagumpay, hindi nakalimutan ni Lorna ang kanyang pinagmulan. Tuwing Sabado, umuuwi siya sa probinsya upang dalawin ang kanyang ina at mga kapatid. Bit-bit niya ang mga kwento mula sa Maynila at sa bawat pag-uwi, dala rin niya ang mga regalo at suporta para sa pamilya. Ate, ikaw na talaga ang inspirasyon namin. Sabi ng kanyang bunsong kapatid na ngayon ay nakapag-aaral na sa kolehiyo dahil sa tulong ni Lorna. Hindi rin siya nakalimot sa kanyang mga kasamahang janitor at utility staff. Madalas siyang makipag-usap sa kanila sa pantry, katulad ng dati. Ma'am Lorna, nakakatuwa naman na kahit consultant ka na, nandito ka pa rin sa amin. Biro ni Mang Cardo. Ngumiti siya. Hindi ko kayo iiwan. Diyan ako nagsimula at dito ko natutunan ang halaga ng bawat maliit na bagay. Sa loob ng kumpanya, siya ay naging simbolo ng pagbabago. Kapag may bagong empleyado, madalas ikwento ng HR ang kanyang istorya bilang inspirasyon. Tingnan niyo si Lorna, wika nila. Dating janitress, ngayon consultant. Hindi kailanman hadlang ang kahirapan kung may tiyaga at tapang. Maging si Don Ricardo ay madalas siyang purihin sa harap ng ibang negosyante. Kung gusto niyo ng patunay na ang talento ay hindi lamang nakikita sa diploma, kilalanin ninyo si Lorna. Siya ang puso ng aming kumpanya at sa bawat papuri, bagamat natutuwa siya, lagi niyang sinasabi sa sarili, hindi ito tungkol sa akin lamang. Ito ay para sa lahat ng umaasa at naniniwala na may halaga ang bawat isa. Sa kabila ng lahat ng ito, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Nakikita pa rin niya sa mga mata ni Mr. Santiago ang galit at inggit. Alam niyang hindi basta-basta susuko ang taong iyon. Ngunit ngayon, iba na si Lorna. Hindi na siya ang tahimik at takot na janitress. Siya na ang consultant na handang lumaban para sa tama at handang ipaglaban ang kanyang lugar na pinaghirapan. Ang Orion Industries ay muling nakatayo, mas malakas kaysa dati. At sa gitna ng tagumpay na iyon, ang pangalan ni Lorna ang nagsilbing ilaw na nagpaalala sa lahat na minsan mula sa pinakamababang ranggo ay nagmumula ang pinakadakilang aral ng buhay. Sa kabila ng muling pagbangon ng Orion Industries at ng kasikatan ni Lorna bilang consultant, hindi pa rin mapakali si Mr. Santiago. Ang bawat papuri kay Lorna ay tila kutsilyong bumabaon sa kanyang pride. Habang pinapalakpakan ito ng board at ng mga empleyado, lalo niyang nararamdaman ang pagguho ng kanyang impluensya. Isang araw, matapos ang isang matagumpay na presentasyon kung saan muling pinuri si Lorna dahil sa kanyang ideya, pumunta si Santiago sa kanyang opisina na galit na galit.
Binato niya ang folder ng mga dokumento sa mesa at sumigaw. Hindi pwedeng magtagal yang babae na yan dito. Ako ang matagal nang naglingkod sa kumpanyang ito at hindi ako papayag na malampasan ako ng isang janitress lang. Mula roon ay nagsimula siyang gumawa ng mas mapanganib na plano. Gumawa siya ng maling report na tila nagpapakita na si Lorna ay nagkamali sa isa sa kanyang rekomendasyon. Pinadala niya ito sa ilang board members, umaasang masisira ang tiwala nila sa kanya. Ngunit bago pa man ito kumalat, napansin ni Ana ang pagkakaiba sa mga dokumento. Si Ricardo, aniya habang ipinapakita ang mga papel, mukhang may taong sadyang gumagawa ng paraan para sirain si Lorna. Matamang pinag-aralan ni Don Ricardo ang mga dokumento at agad niyang napansin ang peke. Si Santiago ito. Mariin niyang sabi, hindi na ito dapat palampasin. Samantala, si Lorna ay nakaramdam ng kakaibang lamig mula sa ilang kasamahan. May ilan na biglang hindi siya kinakausap at may mga bulong-bulungan na kumakalat. Hindi daw pala siya ganoon kagaling. Swerte lang daw. Narinig niyang usapan ng dalawang empleyado sa hallway. Masakit iyon para kay Lorna, ngunit pinili niyang huwag patulan. Alam niya sa puso niya ang katotohanan. Ilang araw ang lumipas at nagkaroon ng malaking pagpupulong kasama ang buong board. Laking gulat ni Lorna nang akusahan siya ni Santiago sa harap ng lahat. Mga kasama, tingnan niyo ang mga papeles na ito. Mali ang rekomendasyon ni Lorna. Kung hindi natin nahuli agad, baka nalugi na naman ang kumpanya. Malakas na pahayag nito. Napatigil ang lahat at tumingin kay Lorna. Nanginginig siya ngunit nagsalita ng may tapang. Sir, hindi po yan ang mga dokumentong ipinasa ko. Alam kong may nagpalit niyan. Handa po akong ipakita ang orihinal na report. Hinugot ni Ana ang mga kopya na itinago niya bilang paghahanda. Nang ipakita niya ito, malinaw ang pagkakaiba. Agad na nagduda ang board kay Santiago. Paano mo ipapaliwanag ito, Santiago? Tanong ng isang miyembro. Hindi na nakapagsalita si Santiago. Namutla siya at napaupo, ngunit hindi pa rin siya sumuko. Sinisiraan niyo lang ako. Pakana ni Lorna lahat ito para ako ang lumabas na masama. Ngunit tumayo si Don Ricardo at mariing nagsalita. Tama na, Santiago. Sobra na ang pang-aapi mo kay Lorna. Matagal na kitang pinagbibigyan. Ngunit ngayon, malinaw na ikaw ang sumisira, hindi siya. At sa harap ng lahat, sinasabi ko, wala ka ng lugar sa kumpanyang ito. Nagulat ang buong board. Ang dating mataas na opisyal na si Santiago ay tinanggal sa kanyang posisyon sa harap mismo ng mga taong lagi niyang minamaliit. Ang mga empleyado na minsang natatakot sa kanya ay nakahinga ng maluwag. Pagkatapos ng pagpupulong, lumapit si Lorna kay Don Ricardo. Sir, hindi ko po inakalan aabot sa ganito. Pasensya na po kung nadamay kayo. Ngumiti si Don Ricardo at tinapik ang kanyang balikat. Wala kang dapat ihingi ng tawad, Lorna. Ikaw ang dahilan kung bakit tumayo ulit ang kumpanyang ito. Ang mga tulad ni Santiago, hindi magtatagumpay laban sa katotohanan. Sa mga sumunod na araw, muling bumalik ang kapanatagan sa kumpanya. Hindi na naroon ang takot na dulot ni Santiago. Sa halip, naghari ang respeto at pagkakaisa. Mas lalo pang kinilala ang kontribusyon ni Lorna, hindi lamang bilang consultant, kundi bilang taong nagpatunay na kahit sino ay may kakayahang magtagumpay kung may tapang at malasakit. Ang pagkakatanggal kay Santiago ay nagsilbing aral sa lahat. Hindi kailanman dapat maliitin ang isang tao base sa kanilang posisyon o pinagmulan. At higit sa lahat, hindi kailanman mananaig ang kasinungalingan sa harap ng katotohanan. At si Lorna, sa kabila ng lahat ng pagsubok, ay mas naging matatag. Hindi niya hinangad ang posisyon o papuri. Ang tanging nais niya ay makatulong at mapatunayan na may halaga ang bawat isa, gaano man kaliit ang kanilang papel. Sa kanyang puso, buo ang paniniwala. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kapangyarihan, kundi sa tapang na lumaban para sa tama kahit harapin ang lahat ng hadlang. Matapos ang matinding laban kay Mr. Santiago at ang pagkakatanggal nito sa kumpanya,
unti-unting nakahinga ng maluwag si Lorna. Ngunit sa halip na ipagyabang ang kanyang tagumpay, mas pinili niyang ituon ang kanyang atensyon sa pamilya at sa mga taong patuloy na umaasa sa kanya. Ang mga sakripisyong ginawa niya noong una, ang pagtitiis sa hirap, ang pagpupuyat, at ang paglalaban sa pangmamaliit, ngayon ay unti-unti nang nagbubunga. Sa kanyang unang pagkakataong makauwi muli sa probinsya, matapos ang lahat ng pangyayari, sinalubong siya ng mga kapatid na tuwang-tuwa. "Ate Lorna, ang ganda ng dala mong mga gamit," sigaw ng kanyang bunsong kapatid habang niyayakap siya. May dala siyang mga bagong gamit sa paaralan at ilang bagay na matagal nang inaasam ng kanyang mga kapatid. Pumasok siya sa kanilang bahay na dati halos guguho na, ngunit ngayon ay may kaunting pagbabago na. Sa tulong ng kanyang kinikita bilang consultant, napaayos na niya ang bubong at sahig. "Anak," ani ng kanyang ina na nakaupo sa lumang bangko. "Hindi ko akalaing darating ang araw na makikita kong unti-unting nagbabago ang buhay natin. Dahil sa iyo, muling nagkaroon ng kulay ang ating tahanan." Hindi napigilan ni Lorna ang mapaluha. Naalala niya ang mga panahong halos wala silang makain at kailangan niyang magsakripisyo upang makapagtrabaho bilang janitress sa Maynila. Lahat ng iyon ay parang kahapon lamang, ngunit ngayon ay ibang-iba na ang kanilang kalagayan. Hindi lamang ang bahay ang kanyang naituwid. Ang kanyang kapatid na panganay na lalaki na dati tumigil sa pag-aaral upang makatulong sa bukid, ay muli na ngayong nakakapag-aral sa kolehiyo. Ang bunsong kapatid naman ay tuloy-tuloy sa high school at nangakong balang araw ay susuklian ang lahat ng paghihirap ni Lorna. "Ate, kapag nakatapos ako naman ang mag-aalaga sa inyo ni nanay," sabi nito na may ningning ang mga mata. Samantala, sa Maynila, patuloy na gumanda ang kalagayan ni Lorna. Sa kumpanya, hindi na siya basta kinikilala bilang consultant lamang. Marami na ang lumalapit sa kanya upang humingi ng payo, hindi lamang sa trabaho, kundi maging sa personal na buhay. "Ma'am Lorna, paano po ninyo nagawa lahat ito? Gusto ko rin pong maging tulad ninyo," tanong ng isang bagong empleyado. Ngumiti siya at marahang sumagot, "Hindi madali, pero posible. Ang sikreto ay tiyaga, tapang at pagmamahal sa pamilya. Kung kaya ko, kaya nyo rin." Dahil sa kanyang kasikatan, hindi rin nagtagal ay may ilang lokal na pahayagan na nag-interview sa kanya. Lumabas ang kanyang kwento sa front page na may pamagat na "Dating janitress, ngayon inspirasyon ng libo." Sa artikulo, ibinahagi niya ang kanyang karanasan at ang kahalagahan ng hindi pagsuko. Maraming kababaihan sa iba't ibang lugar ang na-inspire sa kanyang kwento. Maging sa kanyang bayan, naging huwaran siya. Tuwing umuuwi siya, may mga kapitbahay na lumalapit upang batiin siya. "Lorna, ikaw ang inspirasyon namin. Pinapakita mong kahit mahirap, may pag-asa pa ring magtagumpay." Hindi niya inaasahan ang ganitong klase ng pagkilala, ngunit sa puso niya, alam niyang hindi lang ito para sa kanya. Ito ay para sa lahat ng tulad niyang minsang minaliit at pinagdudahan. Sa kumpanya, lalo pang lumalim ang kanyang ugnayan kay Don Ricardo. Para sa CEO, si Lorna ay hindi lamang empleyado kundi parang anak na rin. Minsan, sa isang pribadong usapan, sinabi nito, "Lorna, hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Kung wala ka, baka matagal nang sarado ang Orion Industries. Mula ngayon, ituturing kitang bahagi ng aking pamilya." Nagulat si Lorna at halos maiyak. "Sir, malaking bagay na po ang tiwala ninyo. Hindi ko po makakalimutan lahat ng ginawa ninyo para bigyan na po ng pagkakataon." Mumiti si Don Ricardo. "Hindi ko ginawa ito para sa utang na loob. Ginawa ko ito dahil nakita ko ang kakayahan at puso mo. Ipagpatuloy mo lang yan at mas marami ka pang matutulungan." Habang lumilipas ang mga buwan, mas lalo pang lumago ang kumpanya. Sa tulong ng kanyang sahod at mga bonus, nakatulong siya hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa ilang kapitbahay na nangangailangan. Nagbigay siya ng mga school supply sa mga batang mahihirap at minsan ay nag-abuloy pa ng pondo para sa pagpapagawa ng maliit na silid-aralan sa kanilang baryo. "Naku Lorna, hindi mo lang tinulungan ang pamilya mo.
Inuluman mo na rin ang buong komunidad, sabi ng kanilang barangay captain nang minsan siyang imbitahin sa pagtitipon. Sa puntong iyon, naisip ni Lorna na lahat ng kanyang sakripisyo ay nagbunga. Ang kanyang pangarap na makatulong ay hindi na lamang limitado sa kanyang pamilya, kundi pinalawak na ng kanyang sitwasyon. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamahalagang bunga ng kanyang sakripisyo ay ang pagbabalik ng kanyang dignidad. Ang dating babaeng minamaliit, pinapahiya at pinagtatawanan ay ngayon iginagalang at hinahangaan. Ang dating janitress ay isa ng huwaran ng tapang, talino at malasakit, at sa bawat gabing nakahiga siya sa kanyang maliit ngunit maayos na apartment sa Maynila, palagi niyang naiisip ang iisang bagay: lahat ng hirap, lahat ng luha, lahat ng sakripisyo, worth it pala. Sa kanyang puso, buo ang pasasalamat sa Diyos na nagbigay ng lakas, sa pamilya na nagbigay ng inspirasyon, at sa kumpanya na nagbigay ng pagkakataon.